Ang ibang tao ay nagiging tagapag-alaga gamit ang kanilang kakayahan sa paggaling. Ikaw, gamit ang iyong kakayahan sa paggaling, ay nagiging kamatayan. Mas makapal ang dugo ng tao. Sa isang haplos mo, maaari na silang makatagpo ng kanilang lola. Mula noon, lahat ng mga nangungunang tao sa federasyon ay nababaliw na nag-aalok sa iyo. Para lang hilingin sa iyo, na sana ay huwag mo silang gamutin. At sa oras na ito, sa timog ng Xingmang City, sa kanto ng kalsada, sa isang maliit na tindahan ng mga alagang hayop, nakatayo ka sa banig, na parang nawalan ng malay. Ang iyong mga kamay ay nakasama sa dibdib, na parang nagdarasal. Ngunit, sa pamamagitan ng puting kamiseta, nakikita ko na hindi bababa sa kalahati ng iyong katawan ay naging kulay lila itim. Kasing laki ng gilingang bato. Isang paru-paro na may makintab na luntiang pakpak. Paminsan-minsan nitong itinutusok ang mahaba at manipis nitong proboses sa loob ng iyong katawan. Nagkunot no ang lalaking kumokontrol sa mga paru-paro at nagsabi, "Nagatukan ng ahas na may balahibo ng multo. Napakatagal bago ninyo sinimulan ang paggamot. May alaga at binibenta ba kayo ng ahas na may balahibo ng multo sa tindahan nyo? Hindi ko alam kung ang laso ng ghost spider ay may epekto sa nerbiyos at utak na iligtas ang buhay ng inyong binata. Hintayin lang na ma-extract ng aking detoxifying butterfly ang lahat ng lason. Pagkatapos ay magpahinga siya ng ilang oras at makakabangon na." Ngunit kung magiging malinaw pa ang kanyang isipan, hindi ko maaasahan. Nakatayo sa tabi ang matanda at ang dalaga. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit ang matanda ay nakakayanan pa ring kalmahin ang sarili. Nakapagpahinga ang puso ng dalaga. Ngunit bigla siyang umiyak. Hinaplos ng lalaking therapist ang mga antena ng paru-paro. Pinunasan ang bibig na nadumihan ng iyong dugo. At saka siya ay nagsalita. "Kapag nakabalik ako, mawawalan ng bisa ang kanyang medikal na kwalifikasyon sa taong ito, bago maalis ang mga toxin. Pagkatapos magising, kailangan pa rin ng maraming nutrisyon." Sabi niya, kasabay ng isang alon ng enerhiya. Nawala ang berdeng paru-paro. Isang hindi kapansin-pansing disenyo ng paru-paro ang lumitaw sa kanyang kaliwang braso. Umalis ang lalaki. Kinuha ng matanda ang basang tuwalya. Maingat na pinunasan ang dumi sa iyong sugat. Bagaman may mga problema sa talino ang binata sa pang-araw-araw, hindi naman dapat siya umabot sa puntong ipapasok ang kamay upang pakainin ang mga uod ng alikabok sa mga gagamba. Sa oras na ito, ang dalagang tumigil na sa pag-iyak. Kunin ang komunikasyon na nakalapag sa lupa na nakabalot sa sixfold. Uminilaw ang screen. Malinaw na nakasulat doon, "Huwag magpanik kung kinagat ka ng ahas na may balahibo ng multo. Uminom ng maraming mainit na tubig at banlangen. Pagkatapos, hugasan ang sugat. Humanap ng malamig at maaliwalas na lilim ng puno at humiga, upang maiwasan na bumaho ang bangkay. Kung pinapayagan ng mga kondisyon, mas mabuti pang maglatag ng banig sa ilalim." Nakita ang nilalaman na ito. Mahigpit na kinagat ng dalaga ang kanyang mga ngipin. Hindi nakapagtataka na kahit may mga yelo sa silid, naglatag pa rin ng banig ang binata. Sumpain ito. Hindi ko alam kung sino ang walang pusong netizen na nag-post nito. Halos mapahamak ang binata. Habang nag-iisip, lalo pang nagalit ang dalaga at may naisip na naman. Bahagyang bumuntong hininga. Tumitig ang kanyang malinaw na mga mata sa iyo na mahigpit na nakapikit sa kama. Sana hindi nabangga ang ulo ng binatang Ginoo dahil sa aksidenteng iyon. Ngunit, ngayon, ikaw ay nasa isang napakalinaw na estado ng kamalayan. Kaya mong malinaw na malaman ang kalagayan sa paligid. Hindi lamang naririnig mo ang pag-uusap ng matanda at dalaga. Makikita mo rin mula sa pananaw ng Diyos ang iyong katawan na nakahiga sa kama. Hindi mo inasahan na mangyayari sa iyo ang ganitong paglalakbay. At saka, may kakaibang pamilyaridad ka sa mundong ito. Ang pangalang Ghost Shadow Spider. Parang narinig mo na ito dati. Kaagad na, lumitaw ang mga kaugnay na datos sa isip mo. Buhawi ng duwende, pangunahing uri ng insekto na alaga. Ang mga individual na hindi pa nag-evolve ay karaniwang mga ordinaryong hayop. May dalang matinding neuro at dugo na may dobleng uri ng lason. Tumingin ka sa paligid. Sa ibabaw ng batong mesa ay may isang palanggana. Ng yelo na bulaklak na may asul na kulay at may ngipin na talulot. Tatlong may mahabang kayumangging buntot. Squirrel na parang pangwalis na may balahibo ng manok. Ang mga nilalang na ito, sobrang pamilyar ka na. Dahil sila ang iyong nilikha bago ka maglakbay. Ikaw ay isang game designer na nagdisenyo ng isang independent na larong may mga alaga. Ang buong background ng laro, ang mga setting at internal na data ng mga alaga ay ikaw lang ang gumawa. Ngunit nang i-outsource ang paglalathala ng laro. Dahil napakaraming sistema ng pagbabayad. Sobrang agresibo ang panghihikayat na gumastos. Dagdag pa, matrabaho ang proseso ng pagpapalago. Hindi pa umabot ng 2 taon, halos wala na ang mga manlalaro. Ngunit, ang larong ito ay nagdala pa rin sa iyo ng makabuluhang kita. Bago isinara ang mga server, ikaw ang kumokontrol ng account. Tinapos mo ang laro na may natitirang isang buhay. Sa huling lihim na lugar nakuha mo, isang binhi na naglalabas ng malabong bughaw lilang liwanag. Naging labis kang naguluhan dahil sa binhing ito. Hindi mo maalala na nagdisenyo ka ng ganitong bagay. Ngunit nang sandaling inilagay mo ang binhi sa inventaryo ng laro, tumigil ang oras. Nang makabawi ka, napunta ka na sa mundong laro na ikaw ang nagdisenyo. Bago mo pa man maayos ang damdamin mo, biglang sumakit ang iyong kaluluwa. Ang malalim na asul na binhi ay nakaugat na sa ibabaw ng iyong kaluluwa. Patuloy na sumisibol ang mga kumikislap na ugat at tangkay na nagsasanib sa iyong kaluluwa. Isang kalahating malinaw na tangkay ang tumusok sa balat ng binhi. Tumutubo paakyat. Sa tingin mo, ang enerhiya sa kaluluwa ay labis na sinisipsip ng umuusbong na buto, na nagiging lalong mahina, at maaaring maglaho anumang oras. Ngunit sa sandaling ito, isang napakalakas na enerhiya ang muling dumadaloy sa iyong kaluluwa mula sa buto. Agad na sumunod, isang bulaklak na kulay asul, na may mga talulot na parang mga tentakel na namumukadkad sa iyong kaluluwa.
Isang di maipaliwanag na kadakilaan at pagkabigla ang bumangon sa iyong puso. Malinaw mong nararamdaman na ang bulaklak na ito ay nagdadala sa iyo ng isang napakalapit na damdamin. Parang isang batang nag-aantay ng uwian na nakita ang kanyang ina. Ito ay nagmumula sa likas na pagkakabuklod. Isang pangalan ang natural na sumisikat sa iyong isipan. Bulaklak ng kaluluwa. Samantala, bigla mong napansin ang isang figura na nakasuot ng balabal na may gintong berde, na nakabalot sa ilalim ng balabal, na nakapaloob sa mga ugat ng makulay na bulaklak na ito. Ang figurang ito ay may dakilang kapangyarihan, na puno ng banal at natural na aura. Ngayon, para siyang isang veteranong maestro na nabagsak sa lupa. Mukhang labis na kawawa. Hindi na siya makalaban kahit kaunti. Sa 29 na marinal na lungsod ng Federasyon ng Bagong Siya, ang lungsod ng Xingmang ay nasa gitnang itaas na bahagi. Hinahati ang buong lungsod sa itaas at ibabang distrito. Nasa hangganan ng itaas at ibabang distrito ang kalye ng Timog Cruz. Halos ito ang pinakamasigla at mataong lugar sa lungsod ng Xingmang. Ang tindahan ng mga alaga na tinatawag na ebolusyon na narito ka, kahit na nasa pinakaloob ng Timog Cruz na kalye, ay patuloy na umuunlad. Ngunit, kahit si Ginoong Zong Chengsun o si Ginang Zongling, ay walang interes sa pamamahala ng tindahan. Ang kanilang isip ay nakatuon sa iyo na nasa kama. Ginoong Hui, ang manggagamot nakakarating lang. Sinabi niyang magigising ang binatang Panginoon pagkatapos magpahinga ng ilang oras. Ngayon ay ikalawang araw na. Wala pa ring tanda na magigising ang binatang Panginoon. Baka pupunta ako at hihingi ng isa pang manggagamot para tumingin. Habang sinasabi niya ito, basang-basa ang mga mata ni Zongling. Mahigpit pa rin niyang kinakapit ang 6 na natitiklop mong komunikador. Malinaw na galit pa rin siya sa netizen na nagpost. Si Zong Chenghui ay may puting buhok na. Matapos ang isang gabi ng pagbabantay, parang mas matanda siya ng 5 taon kumpara kahapon. Hindi na-activate ng binata ang kanyang soul base. Hindi lang hindi niya nagising ang kanyang pangunahing beast. Wala ring ibang mga beast na may kontrata. Mahirap para sa kanyang katawan na tiisin ang pangalawang paggamot. Bilang mamamayan ng itaas na distrito ng lungsod ng Xingmang, taon-taon ay may 3 pagkakataon para sa paggamot. Ang mga tagapangalaga ng mga halimaw na may kakayahang magpagaling ay medyo kakaunti, na nagiging sanhi ng kakulangan sa mga mapagkukunan ng medikal. Kahit na si Zongling ay muling mag-apply, ang sentro ng medikal ng lungsod ng Xingmang ay magpapadala lamang ng doktor na may kontrata sa pag-aalis ng lason na asul na paru-paro. Hindi maglalaan ng tanggapan ng medikal para sa mga mababang antas ng halimaw. Mga pasyenteng nakagat ng spider na may nakakatakot na anyo. Nagsasayang ng mataas na yaman sa medisina. Ikaw at si Zongling dati ay mga aliping dinala ng iyong mga magulang mula sa mababang distrito patungo sa mataas na distrito. Matapos mamatay ang iyong mga magulang, sila ay naging iyong mga aliping. Mga aliping dinala mula sa mababang distrito patungo sa mataas na distrito. Hindi kabilang sa mga residente ng mataas na distrito. Gusto nilang magdala ng pera para kumuha ng isang kontratadong hindi kayang gawin ng isang napaka-espesyal na manggagamot ng mga halimaw. Maghintay ng isang oras pa. Kung hindi pa magigising ang binata, pupunta ako sa mababang bayan para kumuha ng isang espesyal na manggagamot. Nang marinig ito, automatikong tumingin si Zongling sa kaliwang binti ni Zong Chengshun. Kahit na may pantalon na nakaharang, sa kanyang isipan ay patuloy na lumilitaw ang putol-putol na tatak ng halimaw. Puno ng panganib ang mas mababang distrito. Madalas may mga kakaibang nilalang na gumagala. Mga tagapagsanay ng halimaw tulad ni Zong Chengshun na nasugatan ang pinagmulan ng kanilang pinakapiling alaga. Para silang paboritong pagkain ng mga kakaibang nilalang. Tito Hui, pupunta ako sa mas mababang distrito para hanapan ng manggagamot ang binatang Ginoo. Ngunit, bago pa man masabi ni Zongling, nakatagilid ka sa kama at nagbukas na ng mata. Patuloy mong naririnig ang pag-uusap ni na Zong Chenghui at Zongling. At malinaw sa iyo na sa loob ng mahigit 10 oras, labis silang nag-aalala para sa iyo. Ang ikaw na dumaan dito, ay ganap na nag-isa sa batang tinatawag na Zong Yi sa mundong ito. Matapos matanggap ang mga alaala, wala kang pagdududa sa kanilang katapatan sa iyo. Ang kanilang pakikitungo ay masasabing hindi parang amo at katulong, kundi mas parang pamilya. Pagkagising mo, dahil sa pag-aalaga ng bulaklak ng kaluluwa, sariwa ang iyong isip, malinaw ang iyong pag-iisip, ngunit ang iyong katawan ay labis na mahina. Ang bulaklak ng kaluluwa sa kaluluwa ay nahihirapang mamukadkad, dahil sa labis na pagnanasa sa enerhiya. Kung walang ibibigay na enerhiya, ay papasok sa estado ng pagtulog. Kaya, ikaw ay sumandal sa kama at umupo ng tuwid. Ang iyong galaw ay agad nakapukaw ng atensyon ng isang matanda at isang bata na nagbabantay sa tabi ng kama. Naku, gising ka na sa wakas, Ginoo. Ginoo. Hik, nakita kitang gising. Nawala ang nakakunot na noo ni Zong Chengshun. May ngiti sa kanyang mukha. Si Zongling ay talagang umiyak ng malakas. Habang umiiyak, nagsimulang maghipo. Habang umiiyak, si Zongling ay sabay na nagbuhos ng isang baso ng tubig para sa iyo. 14 na taong gulang pa lang siya at gaya ng dati, iaabot sana niya ang baso sa iyong bibig. Ngunit kinuha mo na mismo ang baso. Pagkatapos uminom ng kalahating baso ng tubig, mahina kang umiti. Tito Hui, Monting Ling, pasensya na at nag-alala kayo. Nang marinig kitang nagsasalita, nagulat sandali si Zong Chenghui at si Zongling. Dapat malaman, simula nang mangyari ang aksidente at masaktan ang iyong ulo, kahit na may sariling kilos, hindi ka na muling nakapagsalita, at halos wala ng emosyonal na interaksyon. Matapos ang pagkagulat, kahit si Zong Chengshun ay hindi napigilang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Ginoong binata, sa wakas gumaling ka na. Tumango ka ng bahagya. Sabi mo nang may katiyakan. Tama, gumaling na ako. Tio Hui, Little Bell, salamat sa inyong dalawa sa lahat ng hirap nitong mga taon. Nang banggitin ito, huminto ka sandali, at agad na nagpatuloy.
Tatay Hui, kailangan kong tulungan mo akong maghanda ng ilang sariwang bangkay ng mga ordinaryong hayop. Labing-labis na nagulat si Zhong Chenghui. Hindi ko alam para saan mo kailangan ang bangkay ng karaniwang hayop. Sa mga maliliit na tindahan ng tagapag-alaga ng hayop tulad nila, paminsan-minsan may namamatay na mga hayop. Ipinapalamig muna nila ito, at pagkatapos dinadala sa merkado para ibenta. Pinoproseso para maging iba't ibang pagkain ng mga alagang hayop. Karaniwan, maliban na lang kung napakayaman ang tagapag-alaga ng mga hayop. Bihira ang direktang gumagamit ng bangkay ng mga halimaw para pakainin ang sariling kontratang halimaw. Bagamat hindi ko alam kung ano ang balak mo. Ngunit agad na sinabi ni Zhong Chengshun. Minsan, hindi ko alam kung anong uri ng bangkay ng karaniwang halimaw ang kailangan mo. Para matulungan kita sa pagbili. Nag-isip ka ng kaunti at sinabi. Hindi mo kailangang magpili ng uri ng labis. Ngunit siguraduhin sariwa. Hanggat maaari, bumili ka ng maraming bangkay ng karaniwang hayop. Ang bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa ay kailangang sumipsip ng enerhiya ng buhay at ng kaluluwa. Ang enerhiya ng buhay ay pangunahing nagmumula sa laman at dugo. Ang enerhiya ng kaluluwa naman ay mananatili ng bahagya sa bangkay kapag mamatay ang hayop. Gusto mong makita kung gaano ito kagustuhin ng bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa. Bagaman wala ka pang gaanong lakas ngayon. Ngunit ikaw, na minana ang munting tindahan ng pag-aalaga ng mga hayop sa kanto ng Timog Cruz. Maaaring masasabing napakayaman. Sa mga nakaraang taon, maingat na pinamamahalaan ni na Zhong Chengshun at Zhong Ling. At nakalikom ng malaking kayamanan. Sapat para magwaldas ka. Sa susunod na pagpapakain sa bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa, kailangan mo ring linawin ang relasyon mo sa bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa. Kung ito nga ang nagdala sa iyo sa paglalakbay, ang mga damdaming ipinakita nito sa iyo, hindi lamang simpleng pagsasama, kundi isang uri ng halos mapaghimagsik na ugnayang pamilya, na mas mahigpit kaysa sa kontrata. Si Zhong Chengshun ay pupunta upang tulungan kang bumili ng mga bangkay ng mga hayop. Si Zhong Ling naman ay may hawak na tasa ng tubig. Habang sabik na nakatingin sa iyo, ang saya sa kanyang mga mata ay hindi pa nawawala. Ngunit bukod sa gulat, mayroon ding bahagyang pag-aalinlangan at kaba sa kanyang mga mata. Noon, tinrato mo siya na parang kapatid. Ngunit sa mga nakaraang taon, sanay na siyang makasama ang iyong medyo tanga at walang muwang na sarili. Ngayon na bumalik na ang iyong isip, nag-aalala siya na baka may mali siyang nagawa. Naikainis mo sa kanya. Madali mong nahulaan ang kanyang iniisip. Sa isang banda, bilang isang nakaranas na, madaling makita ang saloobin ng mga dalaga. Sa kabilang banda, dahil sa bulaklak ng kaluluwa, mas malinaw ang iyong pandama sa labas. Maliit na kampana. Kung hindi ako nagkakamali, lumipas na ang 6 na buwan mula ng ika-14 na mong kaarawan. Panahon na para gisingin ang iyong batayang kaluluwa. At subukan ang paggising ng iyong tanging tagapagbantay na nilalang. Hongji, ipapagawa ko sa iyo ng pulang damit mamaya. Magsuot ka muna ng puting damit at tiisin mo muna. Pinigilan mo nang magsalita si Hongji at masunuring inilapag niya ang hawak na kutsilyo. Tumayo siya sa iyong tabi. Sa oras na yon, pumunta sa labas si Zhong Chengshun para bumili ng bangkay ng beast level na mga nilalang. At pumasok mula sa labas. Pagkapasok sa tindahan, biglang nagulat si Zhong Chenghui. Napansin niya, na tila nagbago ang iyong aura. Mukhang pareho pa rin ang iyong gwapong mukha. Ngunit nagdadala ito ng isang uri ng karangyaan. Ngunit ang karangyaang ito ay hindi nakakabawas sa iyong likas na kaakit-akit. At ang pulang prinsesa sa iyong tabi, ay lalo pang nagbigay ng pagkabidhani sa kanyang mga mata. Subalit, sa pag-isip sa iyong hitsura, ang anyo ng manikin na ito ay nagiging lubos na makatwiran. Kaunting mga detalye. Tumulong ako sa iyo na bumili ng mahigit 300 libra ng karne at dugo ng mga mababangis na hayop. Kahapon lang ito na ipadala sa pamilihan. Siyempre, napakasariwa. Tingnan mo muna kung sapat na ito para sa iyo. Nag-order pa ako ng 500 libra kay Ginoong Wang. Kung kailangan mo, agad akong pupunta para kunin ito. Bukod dito, nakakita rin ako ng isang carnivorous na hibiscus sa pamilihan. Sabi ng nagtitinda, inalagaan na ito ng 3 taon pero hindi pa namumulaklak. Ibinebenta ito ng napakamura. Naisip kong bilhin at dalhin pa uwi. Kung mapapalaki ko at mamumulaklak, malaking kita yon. Habang nagsasalita, hinawakan ni Zhong Chengshun mula sa baywang ang isang pouches at inabot sa iyo. Pagkatapos ay kumuha rin siya mula sa batayan ng kanyang kaluluwa ng isang nalalanta na paso. Lumapit ka. Hinawakan ng mga dahon ng insect-eating hibiscus. At pinisil ang tangkay. May ideya na ako. Malinaw na ang halamang ito ay gustong mapabuti ang kalidad. Ngunit hindi makakuha ng sapat na enerhiya. Kaya nahuhuli sa pag-unlad. Tio Hui, maaari mo bang bilhin ang halamang ito? Para na akong nakakuha ng malaking pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang pangangalaga sa halamang insekto na ito. Nagluluto si Little Bell ngayon. Kakain muna kayo mamaya. Huwag mo akong alalahanin. Bukas ng umaga, dadalahin ko si Little Bell sa Beastmaster Association para sa awakening. Sabi niya, hawak mo ang isang pouch na may hawak na mga insekto at naglalakad patungo sa imbakan. Inayos ni Hongji ang kanyang puting balabal at sumunod sa iyong likuran. Napakalinis ng imbakan. Ibinigay mo ang mga insekto kay Hongji at pagkatapos ay binuksan ang pouch at ibinuhos ang 300 libra ng mga bangkay ng karaniwang hayop. Isang nakakasukang amoy ng dugo ang sumalubong sa iyo. Pinipilit mong pigilin ang pagduduwal. Binuksan mo ang ventilasyon. Nagsimula kang pumili. Inilagay mo ang mga laman loob, dugo at laman, at mga buto sa tamang kategorya. At sinadyang ilayo ang mga nakalalasong gagamba. Ihiwalay ang mga bangkay ng ahas. Hongjai, tulungan mo akong alisin ang mga glandula ng lason at katawan ng 3 pulang ahas. Mag-ingat na huwag masira ang glandula ng lason. May plano ka na sa isip mo. Ang glandula ng lason at katawan ng pulang ahas ay may tiyak na posibilidad na makapagpasimula ng ebolusyon ng mga insekto sa pulang bulaklak upang makuha nito ang malakas na kakayahan sa pagtunaw.
sa mga pag-atake gamit ang malalayong pagsabog ng asidong likido. Kasunod nito, pinalaya mo ang bulaklak ng kaluluwa na nakaugat sa iyong kaluluwa. Ngunit sa susunod na segundo, ang hangin, ang oras, at ang espasyo ay tila 3 ulit na huminto. Ang kakaibang asul lilang anino ng bulaklak ay lumitaw sa iyong likuran. Libu-libong mga filamento ng bulaklak na parang mga tentakel ng anemon ang pumapalibot sa iyo sa gitna. Nakaharap ang mga bangkay sa lupa. Ang bulaklak ng pagmamaneho ng kaluluwa na labis na nangangailangan ng enerhiya ay nagpapakita ng matinding pagnanasa. Ngunit hindi ito agad kumain. Sa halip, tulad ng isang bata, humingi ito ng iyong opinyon. Kumain ka. Kung hindi ka pa busog, maghahanda pa ako para sa iyo. Matapos matanggap ang iyong utos. Saan mang dako, ang mga bulaklak ay umikot sa mga bangkay ng mga mababangis na hayop. Sa pagitan ng kumikislap na asul lilang alon, ang buhay at enerhiya ng kaluluwa mula sa mga bangkay ay patuloy na nahihigop. Nararamdaman mo, ang bulaklak ng kaluluwa ay masayang sumasayaw. Ang mga ugat nito ay unti-unting lumilitaw. Isang bagay na madilim na parang tinta. Agad mong nakilala. Ito ang liyab ng kaluluwa. Ito ay natatanging material na nabuo kapag ang bulaklak ng kaluluwa ay sumisipsip ng enerhiya. Hindi lamang ito nakakapagpigil sa mga atake ng kaluluwa, kundi nakakapagpasigla rin ng ebolusyon ng lahat ng bagay. Malaki ang naitutulong nito sa tagumpay ng mga halimaw sa kanilang pag-unlad. Hindi umabot ng 3 minuto. Mahigit 300 libra ng mga bangkay ng karaniwang halimaw ay naubos na. Ngunit ang bulaklak ng kaluluwa ay nananatiling nagugutom. Kaya, sinabi mo kay Hongji na tapos na sa paghawak ng katawan ng ahas. Hongjai, pumunta ka kay Uncle Hui. Sabihin mong magdala siya ng maraming bangkay ng mga halimaw. Kung may mga pambihirang antas, huwag mag-atubiling kumuha. Bilhin ang kaya mong bilhin. Sa iyong pananaw, mas mahalaga ang pagpapalakas ng kakayahan kaysa sa pera. Hindi nagtagal. Bumalik si Hongji na may dalang bag. Ginoo, dito, may higit sa 1,700 kilo ng mga bangkay ng karaniwang hayop. Isa lang ang bangkay na pambihira. Ito ay isang medyo buo na Liuyan Crystal Scorpion. Kapag ibinuhos mo ang mga bangkay na ito, agad na bumagsak ang sinag ng araw sa napakalaking alakdan na halos 2 metro ang haba. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng bulaklak ng kaluluwa ang mas matinding interes sa katawan ng napakataas na antas na Liuyan Crystal Scorpion. Habang ito ay masayang kumakain, dumagsa ang enerhiya na parang alon, na nagpasigla sa bulaklak ng kaluluwa, at naging mas kaakit-akit. Kasabay nito, sa isang gilid ng bulaklak, lumitaw ang isang bukol na organo, na patuloy na kumikiskis ng enerhiyang nakuha. Hindi nagtagal. Ang bukol ay pumutok. Mga buto na may gintong asul na kulay ang nahulog mula rito. Buto ng kaluluwa. Agad mong naunawaan. Ito ay isang produkto na mas mataas ang antas kaysa sa daloy ng kaluluwa. Ang normal na kontrata ng Beastmaster ay kumukonsumo ng lakas ng kaluluwa. Nagsasagawa ng pagbawas sa sukat ng kaluluwa. Gayunpaman, sa tulong ng buto ng kaluluwa, maaari mong direktang gamitin ang bulaklak ng kaluluwa upang makipagkontrata sa mga halimaw. At sa proseso, maaring magdulot ng hindi kilalang pagbabago. Hindi lang iyon, ang buto ng kaluluwa ay maaari ring itanim. Ang mga pangunahing espiritu ng ibang Beastmasters ay, nasa hindi tuwirang paraan ay kumokontrol sa mismong Beastmaster. Ito ay nagdudulot sa iyo ng paghanga sa lakas ng bulak ng kaluluwa. Sa mga sandaling ito, isang makapangyarihang bulong ang umuugong sa iyong isipan. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sa iyo ang bulak ng kaluluwa sa pamamagitan ng wika. Sinabi nito sa iyo, na maaari mong gamitin ito upang ipatupad ang isang kasanayang tinatawag na pagsusuri ng lahat ng bagay. Kaya nitong ipakita ang kalagayan ng target bilang data. Nakakasilip sa mga lihim nito, matapos masipsip ng bulaklak ng paghahawak ng kaluluwa ang lahat ng enerhiya. Sa wakas hindi na ito nagugutom. Nagsimulang payapang maglabas ng agos ng hininga ng kaluluwa sa iyong espiritu. Tinitigan mo ang binhi ng paghahawak ng kaluluwa sa iyong kamay at nagmuni-muni. Dahil kaya nitong muling magbuo, pinagpasyahan mong ibigay ang unang binhi na ito kay Hongji. Walang naunang halimbawa ng ebolusyon ng mga puppet substitute. Ngunit naniniwala ka na ang buto ng kaluluwa ay makapagpapalipat ng antas ng buhay ni Hongji upang maging isang ganap na bagong nilalang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hongji ang iyong matatag na pagpili. Mga mata na puno ng sigasig. Ginoo, sa mga darating na landas, si Hongji ang maghahakbang sa mga tinik para sa inyo. Iaalay niya ang natitirang buhay. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha niya ang binhi ng pagkontrol ng kaluluwa. Bahagyang binuksan niya ang kanyang pulang labi at nilunok ito. Ngunit sa susunod na sandali, ang asul gintong kintab ay patuloy na umaalon sa kanyang katawan. Lumitaw ang kirot sa mukha ni Hongji. Ngunit nagkagat ng ngipin. Nagkulong sa lupa. Hindi bumika. Matagal pagkatapos, naglaho ang liwanag. Tumayo si Hongji. Agad mong ginamit ang pandama sa lahat ng bagay. Pangalan ng alagang halimaw. Lihim na manika ng pagsasanib. Uri ng alagang halimaw. Angkan, tauhang manika. Antas ng alagang halimaw. Antas ng karaniwang halimaw 1/0. Kategorya ng alagang halimaw. Uri ng espiritu. Kalidad ng alagang halimaw. Pilak. Kasanayan. Kasanayan sa laban. Sa pamamagitan ng pagmamasid. Isasama ang mga kasanayan sa labanan at likas na kakayahan ng target sa sarili. Natatanging katangian. Pagsipsip ng materyales. Isasama ang iba't ibang materyales o metal sa katawan. Maging bahagi ng katawan. Dekonstruksyon ng katawan. Habang nakikipaglaban. Muling binubuo ang katawan ng napakabilis. Matalinong ginagamit ang mga sinipsip na materyales. Lumabas sa mukha mo ang pagkabigla. Isang ordinaryong hayop na may pilak na kalidad. Ito'y tuluyang sumira sa karaniwang paniniwala ng mundong ito. Hindi lamang nagbago ang angkan ni Hongji. Tumaas pa ang kalidad niya ng 2 antas.
Ang kanyang pangunahing kakayahan ay nagbago mula sa pagpapalalim ng alaala na walang kakayahang makipaglaban. Naging isang kasanayang pandigma na may walang hanggang potensyal. At ang dalawang natatanging katangian na pagsipsip ng materyal at pagbuwag ng katawan ay nagbigay sa kanya ng walang katapusang potensyal para sa paglago. Tiningnan mo ang mga bangkay na nakalat sa sahig na naubos ang enerhiya. Lumabas ang ngiti sa iyong mukha. Ang mga bagay na ito ay maaaring gamitin bilang materyales para kay Hongji. Hongjai, gamitin mo ang iyong materyales upang sumipsip. Linisin mo ang lahat ng espiritual na materyales dito. Napansin mong ang tingin ni Hongji ay nakatuon sa katawan ng Liuyan Crystal Scorpion. At ngumiti ka at nagdagdag. Ang bangkay ng Liuyan Crystal Scorpion na ito ay sayo rin. Natanggap ang utos. Nagbitak ang dalawang palad ni Hongji. Nabuo ang dalawang malalaking bibig. Sa napakabilis na bilis, nilunok nito ang mahigit sa 2,000 jin ng mga materyales. Hindi nagbago ang kanyang katawan. Ngunit naging mabagal ang kanyang mga galaw. Malinaw na pinagkakategorya at sinisipsip ng kanyang katawan ang mga napakalaking materyales. Wala kang oras na hintayin si Hongji na dahan-dahang ayusin ang mga materyales. Kaya't isang mabilis na talon pasulong ang ginawa mo. Kunin mo ang kahon ng mga bulaklak na malapit ng magbago. Agad na. Itaas mo ang kutsilyo. Diretso mong itapon ang bagong hiwalay na glandula ng laso ng pulang ahas. Kasama ng katawan sa paso. Dapat mong malaman. Sa normal na sitwasyon, dapat ayusin ang mga materyales para sa pagkuha ng mga hayop. Iyan ay isang maselang gawain ng tagalikha. Kailangan itong ihalo upang maging gamot. Ngunit iba ka. Mayroon kang daloy ng kaluluwa. Ang bagay na ito ay isang super medium na nagpapahintulot sa mga alaga na laktawan ang lahat ng komplikadong hakbang. Diretsyo nitong perpektong nasisipsip ang hindi na prosesong materyales. Walang pag-aalinlangan mong kinuha ang isang patak. Ang bagay na yon ay nagpakita ng pakiramdam na parang mercury sa iyong palad. Na tila kayang sumipsip ng lahat ng liwanag sa paligid. Na may dalang masama at makapangyarihang aura. Sa susunod na segundo, ibinuhos mo ito sa paso. Nasisisisi. Agad na kumulo ang lupa. Direktang natunaw ng daloy ng kaluluwa ang laso ng ahas at ang mga katawan nito. Naging isang malapot na likido. Biglang bumalot sa bulaklak na kumakain ng insekto. Sa sandaling humipo sa likido, ang ilang dahon ng bulaklak ay natuyo sa bilis na makikita ng mata. Sa loob lamang ng 2 minuto, naging isang palanggana ng tuyong damo. Ngunit, sa dulo ng tuyong damo, ito ay bagong buhay. 3 o 4 na malalambot na dahon ang sumisibol mula sa kumukulong lupa. Sobrang bilis na lumalaki hanggang sa kasing laki ng lababo. Sa madilim na berdeng mga dahon, ay puno ng madilim na pulang mga guhit na parang ahas. Hindi pa umabot ng 5 minuto. 10 malalaking dahon ang ganap na bumalot sa paso. Agad na sumunod. 2 bulaklak ang tumayo na parang espiritong ahas. Umakyat ng halos 1 metro. Nagbunga ng 2 bulaklak na mas malaki pa sa iyong kamao. Naging, ito na ang napromote na pulang bulak ng hibiscus. Ang katawan nito ay nagmana ng tibay mula sa pulang ahas. Napakalakas sa laban. Ngunit ang dahilan kung bakit mo handang gamitin ang napakahalagang kaluluwa ng lupa. Hindi ito dahil sa lakas nitong makipaglaban. Ang hinahangad mo ay ang pambihirang kakayahan nitong mag-produce. Ang pulang hongkiang furong na ito, araw-araw nakakagawa ito ng malaking dami ng likidong pantunaw. Kapag pinakain ng sapat na dugo at laman, makakapaglabas ito ng walang katapusan. At ang likidong pantunaw na ito, hindi lamang naglalaman ng malalakas na asido. May dala pa itong napakalaso na eksaktong kapareho ng pulang sip na sawa. Dapat mong malaman, ang laso ng pulang sip na sawa, ang 50 mililitro ay pwedeng ibenta sa halagang 20,000 unit ng salapi ng federasyon. Agad mong siniyasat ang datos ng specimen na ito ng hongkiang furong. Pangalan ng alagang halimaw, hongkiang furong, kalidad ng alagang halimaw, bronze, eksklusibong katangian, konsentradong asido. Pinapataas ang konsentrasyon ng mga lason sa asido at ang pagkaasido nito. Pagkakita mo nito, tuwang-tuwa ka. Ibig sabihin ng katangiang ito, ang panunaw na inilalabas nito. Ang laso nito ay maaaring higit pa sa mga red viper na kasing antas. Nagawa mong gumawa ng simpleng pagtataya. Sa pagkakaroon ng nilalang na ito, ang iyong tindahan ng mga alaga ay makakapag-produce ng halos 1 litro ng digestive fluid bawat linggo. Sa konserbatibong pagtataya, makakakuha ka ng 400,000 federal na barya. Ang kita na ito ay mas malaki pa kaysa sa kita mula sa pagbebenta ng mga ordinaryong hayop. Pinagpasyahan mo kaagad. Ang munting tindahan na tinatawag na ebolusyon. Dapat baguhin ang paraan ng pamamalakad nito. Simula ngayong araw, hindi na muling magbebenta. Kung tatahak man, tatahakin ang pinaka-premium. At ang pinaka-kumikitang ruta. At sa sandaling iyon, ang 2 higanting bulaklak ay tahimik na namukadkad. Sa masarap na amoy, may halong kaunting amoy ng dugo. Parang amoy ng pugad ng ahas sa maulang araw. Naghahanda kang ipunin ito. Ngunit biglang umalog ang pulang hibiscus. At dahan-dahang hinagod ang iyong palad. Gamit ang 2 namumulaklak na bulaklak. Nagulat ka sa eksenang ito. Mga inaalagang nilalang na halaman. Kahit umabot pa sa pilak na antas, ay halos walang katalinuhan. Pero ang nilalang na ito na nasa tanso na antas, ay nagpapakita ng pagkakaibigan sa iyo. Dapat mong malaman, wala kang kontrata sa kanya. Sa isang iglap, agad mong naisip, ito ay ang kaluluwa ng lupa. Kaagad kang kumuha ng isang bote ng salamin mula sa bodega. Sinubukan mong utusan ito, na ilabas ang digestive fluid dito. Isang kamangha-manghang tanawin ang nangyari. Ang pulang hibiscus ay tila nakakaintindi ng iyong sinasabi. Maingat na pinagsasama ang mga bulaklak. Tumpak na ibinubuhos ang likido ng pagtunaw sa bibig ng bote. Isang patak ay hindi natapon. Sa iyong isip, ikaw ay namangha. Matapos ang mahigit 10 minutong interaksyon, nakabuo ka ng isang kamangha-manghang konklusyon. Ang mga halimaw na pinatibay ng daloy ng kaluluwa. Bagaman hindi ito magiging iyong kontratang halimaw ng direkta.
Ngunit susunod siya sa iyong mga utos ng walang kondisyon. Talagang napakagandang balita nito. Wala nang kailangan pang i-cancel ang likido. Kailangan lang ng kaunting salita. Hindi na kailangang magpanganib na mag-extract ng sapilitan. Sa kabilang panig, sa wakas, natapos na ni Hongji ang pagsasama-sama ng lahat ng materyales. Isang piraso ng semi-transparent na pulang kaliskis ang lumitaw sa kanyang katawan. Agad itong naging isang nakakatakot na baluti. Ginawa siyang parang isang general na nakasakay sa digmaan. Ngunit tila hindi siya masyadong nasisiyahan sa suot na ito. Nagmumukha siyang nag-aalala. Kaagad, ang mga kaliskis ay unti-unting nalalagas. At nagiging mas manipis. Lumalawak ng lumalawak. Sa huli, nagiging napakaraming piraso ng balat na kasing laki ng linya. Muling pinagsama-sama upang maging isang mahabang pulang damit na parang sutla ang tekstura. Simpleng estilo ng damit. Ngunit perpektong binibigyang diin ang kanyang baywang. Agad na tumaas ang kanyang kagandahan. Bigla, siya ay humilig pasulong. Isang itim pulang scorpion tail na halos 2 metro ang haba ang biglang lumabas mula sa likuran. Ang scorpion tail na ito ay bahagyang naiiba sa Liuyan Crystal Scorpion. Maliwanag na ito ay na-optimize at na-modify niya. Mukhang hindi pa siya sanay sa paglabas ng scorpion tail. Sinubukan pa niyang muli ng ilang beses. Bago naging maayos at natural ang kanyang galaw. Nang makita ito, nagtakda ka ng desisyon. Bukas, pagkatapos ng seremonya ng pag-activate ng kaluluwa, dapat na dalhin si Hongji sa lihim na lugar para maghasik ng lagim at mag-level up ng mabilis. Sa hapunan, paulit-ulit na binanggit ni Zhong Chengxuan ang mga dapat tandaan sa seremonya ng pag-activate ng kaluluwa. Takot na baka hindi niyo matandaan ni Zhongling. Sa mundong ito, ritual ng pagsasakdal ng kaluluwa. Ito ang nagtatakda ng kapalaran. Mahigpit nitong hinati ang mga tagapagsanay ng mga halimaw sa 3 antas. Batay sa potensyal. Nakabatay ito sa 2 bagay. Kung nagising ang kanilang orihinal na halimaw. Kung nagising ang talento ng tagapagsanay ng halimaw. Kung pareho silang nagising. Isang henyo na bihira sa lahat. Ngunit kung isa lamang ang makakamit. Ang halaga ng sariling espiritu ng halimaw ay higit na mas mahalaga kaysa sa talento ng tagapangalaga. Napakasimple ng dahilan. Kung masaktan ang sariling espiritu ng halimaw, hanggat hindi ito malubhang nasugatan, maari itong mag-recover ng mag-isa sa loob ng kaluluwa. Kapag nasugatan ang kontratang halimaw, kailangan gumastos ng tunay na pera para sa medikal na paggamot. Sa isang lihim na lugar na puno ng panganib, ang gastusin ito ay kayang magwasak sa sinuman. Gayunpaman, ang paggising ng nakalaang alagang hayop ay maaari ring maging isang bangungot dahil ang nakalaang hayop ng ilang tao, maging isang nilalang na tinatawag na kakaiba, at ang kanyang may-ari ay tinatawag na guro ng kakaibang nilalang. Bagaman ang kakaiba ay maaaring sanay ng normal, kaya nilang lamunin ang mga normal na alaga upang mabilis na umangat. Kaya, kapag may natuklasang nagising ang kakaibang nilalang sa seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa, agad silang ikinukulong at pinangangasiwaan. Nang tanungin ang taong ito, naglaho. Nakangiti si Zhong Chengxuan habang tinitignan kayo ni Zhongling na puno ng pag-asa. Ngunit ang puso niya ay kumirot. Takot siyang baka. Sa inyo ay may makaalala ng masama at kakaibang bagay. At may isang bagay na hindi niya masyadong nasabi sa inyo. Ayon sa alamat, tunay na henyo, hindi ang nagising na sariling alaga o ang nagising na talento ng tagapangalaga ng alaga. Ang ganitong likas na may kapangyarihang umunawa sa mga batas ay tinatawag na hayop ng kaayusan, at ang mga nagmamaneho sa kanila ay tinatawag na mga itinakdang tao. Ang titulong ito, nakakapanabik kahit pakinggan lang. Ito ang rurok na hindi maaabot ng napakaraming tagasanay ng halimaw sa buong buhay nila. Matibay na pinaniniwalaan ni Zhong Chengxuan na ang alamat na ito ay hindi katang-isip lang. Kung ito'y fake, sa mga pamamaraan ng federasyon, matagal na sana itong pinabulaanan sa buong internet. Pinangarap din niya noon na siya ang lalaking itinadhana. Ngunit sayang, binigyan siya ng isang malakas na sampal ng realidad. Kaya, ang bigat ng inaasahan, hindi niya balak ilagay sa iyo at kay Zhongling. Sa wakas, mas malaki ang pag-asa, mas masakit ang pagkabigo. Ngunit, habang si Zhong Chengxuan ay buong gabi nang hindi makatulog dahil sa pag-aalala para sa kinabukasan niyo ni Zhongling, hindi niya alam. Sa ilalim ng anino ng South Cross Street, isang madugong pangangaso ang nagaganap. 6 na nakaitim na uniforme, at may suot na maskara ang mga Zen Ginagwardiya, na nailapit na nila ang isang lalaking yumuyuko na ang buong katawan ay naglalabas ng malapot na amoy ng dugo. At mahigpit na pinuwersa hanggang sa sulok ng eskinita. Biglang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Sa kanyang karaniwang mukha ay may nakasabit na ngiti na labis na baluktot. Nilasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Ang boses niya ay magaspang na parang papel de liha na nag-uusap. Wala akong nilabag na hangganan. Yung tao ay pinatay ko sa ilalim ng lungsod. Dinala dito para kainin. Ayaw ko lang sanang makuha ng kapwa ko hayop ang pagkain. Biglang nagbago ang tono niya. May taglay na baliw na ligaya ang tono niya. Kayong mga normal na tao, hindi ninyo kailanman mararanasan ang kasiyahan ng paglunok sa sarili ninyong kaakibat na hayop. Ang pakiramdam na yon, mas nakaka-excite ito kaysa sa pagpaparami o sa pag-abuso ng droga. Habang siya'y walang tigil sa pagsasalita, isang malamig na boses ang direktang pumutol sa kanya. Akala mo ba talaga na interesado kami sa mga kalokohan mong ito? Numero 4. Numero 5. Maglatag ng hadlang. Isang utos. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, 4 na gagamba na kumikinang na pila, na may mga itim at asul na batik ay biglang lumitaw. Hindi nila alam kung kailan nagbukas ng isang malaking lambat. Kasabay ng paglitaw ng sapot, ang paligid ay nagsimulang magbago. Napunit. Ang lambat na ito na binuo ng enerhiya ng espasyo. Kaagad na inihiwalay ang buong eskinita mula sa labas. Ang halimaw na kanina'y nagmamayabang tungkol sa lasa, ay biglang nagbago ang mukha. Parang sisiw na pinisil sa lig. Sumisigaw ng natataranta. Virtual Web Forbidden Spider.
Hindi kayo pangkaraniwang tagapagtanggol laban sa mga kababalaghan. Ngayon pa lang kayo napagtanto. Huli na. Malamig ang boses ng lalaking nangunguna. Sa Chessboard Street, pinagsasaktan mo kaming dalawa ng aking kapatid. Ngayon, ay ang araw ng iyong kamatayan. Ika-6, palakasin ang hadlang. Ika-2, ika-3, hulihin siya. Pagkasabi nito, tumakbo siya ng mabilis. Akala niya ay kailangan niyang tumakas. Talagang ayaw niyang makipaglaban sa mga gwardiya. Agad niyang naubos ang lahat ng lakas niya at ng halimaw. Isang huling pagsubok. Sinira ang bitag na ito. Diretso siyang tumakas patungong mas mababang lungsod. Sa kailaliman ng kanto ng South Street, ang dugo ng grupo ay tahimik na nagtipon. Naging anyo ng isang baluktot na silweta. Ang silweta ay hindi naglakas loob na huminto. Hinahatak ang nasirang katawan. Nang may pagkakabuhol-buhol patungo sa mas madilim na bahagi. Bigla, ang kanyang tingin ay mahigpit na nakatutok sa isang plaka. Tindahan ng ebolusyon ng mga alaga. Dito na. Inipon niya ang huling lakas. Hinawakan ang raling at umikot para tumalon. Malakas siyang bumagsak sa bakuran. Kung nakita ng mga bantay ang eksenang ito, magugulat silang mapapansin na hindi siya basta tumatakbo ng parang walang direksyon. Ang kanyang layunin mula pa simula ay napakalinaw. Ito ang maliit na tindahan niyo. Tama. Ang taong ito na si Wang Jinda ay isang tusong halimaw na tagapagsanay na sinadyang pumunta sa South Cross Street. Karaniwan, nagmamay-ari siya ng isang bar sa Lower Town na madaling pahuntingan at nagbigay sa kanya ng perpektong nakatagong pagkatao sa pamamagitan ng pagpapadala ng alak sa mga regular na customer. Matagal na niyang alam ng lubusan ang kalagayan ng kalye ng Timog Cruz. Matagal na rin niyang narinig na ang mag-asawang may-ari ng maliit na tindahan ng Evolution ay namatay sa pagdagsa ng mga halimaw. Ngayon ay naiwan na lang ang isang batang naloka dahil binugbog. At 2 kasambahay ang tumutulong tumaguyod. Ganyang madaling biktima. Kung hindi niya ito sasamantalahin, sayang naman sa kanya. Ang higit na nagpapakagusto sa kanya ay, sa oras ng pagdating, nakita niya si Zong Chengxion, isang alchemist na nasugatan ang pinagmulan ng kanyang alaga. Ito ay talagang isang napakasarap na pagkakataon. Isang walang silbi na alchemist. Dagdagan pa ng mga karne ng ordinaryong mga hayop sa tindahan. Sapat na ito para maibalik ang kanyang lakas. Kahit na lumakas pa siya ng husto. Alam niya ng mabuti. Bago magliwanag, isasara ng mga gwardiya ng bayan ang lugar na ito. Kailangan niyang samantalahin ang huling pagkakataon na ito. Magdagdag ng lakas. At pagkatapos ay tumakas pabalik sa mas mababang lungsod. Kung hindi, mahuhuli siya ng mga gwardiya ng bayan. Mas masakit pa ang susunod na laban kaysa sa kamatayan. Nang maisip ito, hindi mapigilan ni Wang Jinda ang mag-shiver. Balak niyang humanap ng sulok para magpahinga at makabawi. Sa totoo lang, ang pagtakas kanina ay nag-ubos ng lahat ng kanyang lakas. Sa kasalukuyan, hindi na siya makakakuha ng dugo at laman ng mga ordinaryong hayop. Ngunit, kakatapos lang niyang tumalon sa bakuran, hindi pa siya nakakahinga. Nang makita niya sa liwanag ng buwan, ang isang tanawin na hindi niya malilimutan, isang dalagang nakasuot ng pulang damit, ay tahimik na nakatayo sa tabi ng isang kaakit-akit na 2 ulo na pulang bulaklak. Nakita siya nito. Lumiko ito. Hindi kumukurap habang nakatitig sa kanya. Ang titig na yon, tahimik. Ngunit may kaunting hindi maipaliwanag na interes. Biglang nanginig ang anit ni Wang Jinda. Sobrang pamilyar sa kanya ang titig na yon. Parang ang titig niya kapag nakakita ng biktima. Ang lalo pang nagpanginig sa kanya ay, ang dalagang nasa harapan niya na napakagandang nakakabighani. Nawala man lang kahit bakas ng buhay sa kanyang katawan. Hindi siya buhay. Sa susunod na sandali, ang dalagang nakapulang damit ay tahimik na lumapit sa kanya. Bahagyang kumibo ang kanyang ilong. Sa isang malamig at ethereal na tinig, nagsalita ng isang pangungusap na nagpasabog sa kanyang isipan. Ang bango mo, amoy. Napakasarap. Ikaw ang kusang dumating. Ninakaw ko ang iyong lasa. Hindi naman siguro ako pagbibigyan ng aking amo, di ba? Ang matinding pakiramdam ng panganib ay biglang sumabog. Ako, kakausapin sana ni Wang Jinda. Ngunit dahan-dahan pinigilan ng mapuputing kamay ng dalaga ang kanyang mga labi. May bango ang mga daliri. Ngunit malamig at nakakapangilabot ang pakiramdam. Salamat sa iyo. Sa delivery cart. Ano itong mga kalokohan na ito? Walang oras si Wang Jinda para mag-isip. Narinig lang niya ang isang malalim na tunog. At ang kanyang kamalayan ay tuluyang nahulog sa walang katapusang dilim. Agad na kumilos si Hongji. Kasama si Wang Jinda at ang kakaibang manika sa kanyang mga bisig. At ginawang purong enerhiya. Lahat ay sinipsip bilang materyales para sa kanyang pagpapalakas. Habang dinidigest ang materyales, sa isip ni Hongji, may 2 lamang siyang naiisip. Nagnanakaw ng pagkain sa gitna ng gabi. Magagalit kaya si Zongyi? Parang, mukhang nakakain siya ng mas masarap kaysa sa Liuyan Crystal Scorpion. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Hongji sa dati. Agad na sumunod. Swoosh! 4 na mahahabang pangsyam na metro ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Ang mga pangsyam na ito ay hindi gawa sa laman at dugo, kundi binuo mula sa mga bangkay ng maraming ordinaryong hayop. Habang ito ay sumasayaw, ang mga bangkay ay patuloy na nagbabago. Palaging itinutok ang pinakamahirap na bahagi sa labas. 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa mga pangsyam ni Wang Jinda. At ang nakakatakot na manika ay nakasabit sa pamamagitan ng isang kadena na hinabi mula sa mga ugat ng dugo. Nakasabit sa kanyang baywang. Parang isang eleganteng palamuti. Kinabukasan ng umaga, tinulak mo ang pinto ng silid. Agad mong nakita si Hongji na nakatayo sa pintuan. Kahit na hindi nagbago ang kanyang hitsura. Ngunit sa isang sulyap naramdaman mo na iba na siya. Bago ka pa makapagsalita, nagbigay si Hongji ng isang pouch na may dugo, na may ekspresyon ng pagkakamali na ayaw niyang aminin. Agad mo siyang hinila papasok sa bahay, upang pakinggan ang kanyang pag-amin tungkol sa lahat ng nangyari kagabi. Habang nakikinig ka, lalong tumindi ang pagkukunot ng iyong noo.
Biglang napuno ng malamig na pawis ang iyong likod. Alam mo naman ang lakas ni Zhong Chengxuan. Isang mang-aalaga ng halimaw na nasugatan ang kanyang pinagmumulan. Kapag hinarap niya si Gi, madali na lang iyon. Buti na lang nakipagkontrata ka kay Hong Ji kahapon. Binigyan siya ng kakayahang makipaglaban. Kung hindi, noong nakaraang gabi, kayo lahat ay mapapahamak. Hindi na makikita ang araw ngayon. Nakita ang iyong nakakunot na noo. Palakas ng palakas ang boses ni Hong Ji. Puno ng pagkasubo ang kanyang mukha. Nasa harap na yan. Siyempre kakain ka naman. Sa sandaling iyon, biglang tuminala ka. Tumingin ka sa kanya ng napakaseryoso. Hong Ji, tungkol dito, magaling ang ginawa mo. Kakagaling lang. Naipakita mo na noon ang kakaibang nilalang na kanyang nilunok. Ito ay isang 2 na kakaibang halimaw na isang hakbang na lang ang layo mula sa antas ng pantasya. Kahit na si Hong Ji ay isang walang kapantay na pilak ants na karaniwang hayop. Hindi talaga makakalaban ng nilalang na ito. Kung hindi niya kaagad itong nilunok, na ibigay sa kalaban ng oras para makabawi. Mapapatay siya. Tiyak siya lang. Nang marinig niya ang iyong papuri, biglang sumigla ang mukha ni Hong Ji sa tuwa. Amo, sobrang sarap niya. Tinitiyak ko wala nang kahit kaunting tira. Kahit ang hininga, nilinis ko pa. Hindi ka pa rin kampante. Personal na sinuri ang paligid sa bakuran. Tiniyak na walang naiwan na bakas. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Hong Ji, tandaan mo, ang nangyari kagabi. Huwag mong pag-usapan sa sinuman. Mahigpit mong pinagsabihan. Mula ngayon, kapag nandito ako, bago kumain, tanungin mo muna ako. Kapag wala ako, ikaw na ang magpasya. Pagbalik mo sa kwarto, binuksan mo ang supot na nabahira ng dugo. Marami ang mga kalat. Ngunit 4 lang ang may halaga. Una, ay isang palanggana ng 1 metro ang taas na mga gulong ng mga dahon ng monstera. Napakaganda ng paglago. May puti sa mga dahon, dilaw, at berde na magkakasama. Napakakakit-akit. Ang bagay na ito ay talagang puno ng kayamanan. Bawat buwan, ang mga tuyong dahon na nalikha ay maaaring ibenta ng 200,000 federal na barya. Pangalawa, ay isang kalawangin na bakal na kahon. Pag binuksan mo, nandoon ang 3 kalahating sukat ng kamay na salagubang. Mga salagubang na kumakain ng bakal. Ang bagay na ito ay maaaring makagawa ng pinadalisay na bakal. Malaking pagtaas ng katangian ng metal. Nang lumapit ka, 3 mga uod na kumakain ng bakal ang sabay-sabay na umatras. Naghanda ng posisyon para sa atake. Nang makita ito, hindi ka nagalit. Sa halip nagalak ka. Ipinapakita nito. Nagaitlog sila. Tumingin ka ng mabuti. Sa sulok, talagang may nakatambak na maraming translucent na itlog ng uod. Isang iron-eating bug ay nagkakahalaga ng 60,000. Ang mataas na presyo nito ay hindi dahil sa bakal na nililikha nito, kundi dahil sa potensya nito. Basta't maayos ang pag-udyo, ito ay nagiging mas mataas na kalidad ng pilak kapag nag-evolve ito sa mga uod na kumakain ng pilak. Ang pinong pilak na nilikha ng mga uod na ito ay isang hard currency sa pamilihan. 50,000 na pondo bawat kilo. May halaga ngunit walang merkado. Ang bagay na ito ay talagang parang isang makinang nag-imprenta ng pera. At ikaw, bilang tagalikha ng datos ng larong ito, ay hindi lamang may 100% na tiwala sa pagbuo ng itlog ng insekto, kundi mayroon ding natatanging paraan upang hikayatin ang mga uod na kumain ng bakal na mag-evolve sa mga uod na kumain ng pilak. Ang mga bagay na nagkakahalaga ng 3 milyong sa mata ng iba, sa iyong mga kamay, ay may walang katapusang potensyal, na maaaring umusad sa buong hinaharap bilang kapital. Susunod, binilang mo ang 2 iba pang nakuha. Isang titulo ng lupa para sa isang tavern. Diretso na lang na nilaktawan. Ngunit ang malaking palanggana na may diameter na halos 4 na metro, na puno ng alikabok, ay nagbigay sa iyo ng isang pagkabigla. Isang natatanging amoy ng kahoy ang sumalubong sa iyo. Gagawin kang magising sa iyong isipan. Mas nakakabigla pa. Ang kahon na ito ay tuyo. Ngunit sa ibabaw nito, hindi pa matagal nang inilabas, ay nagsimula ng bumula ng mga patak ng tubig. Ito ay tiyak na kayamanan. May ideya ka na sa iyong isipan. Ngunit para sa kaligtasan, gamitin pa rin ang kakayahan ng bulaklak ng kaluluwa para sa pagsisiyasat. Sa susunod na segundo, kumpirmadong tama. Ito ang gawa sa pinakamalapit na bahagi ng ugat ng punong banyan. Kailangan ng isang punong banyan na lumaki sa ganitong diametro. Hindi bababa sa 4,000 taon. Ang pagkabihira ng bagay na ito, sobrang hirap talunin kumpara sa raya na dinisenyo mo mismo. Yung kakaibang iyon ay marahil hindi alam ang halaga ng bagay na ito, o hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Basta't ngayon, lahat ay mura para sa iyo. Sa pagkakaroon ng kahoy na banyan na ito, biglang pumasok sa isip mo ang isang matapang na plano. Mag-alaga ng mga pearlfish na may fluorescent na kaliskis. Bagamat ang espesyal na nilalang na ito ay may 0 na lakas sa labanan, ang antas nito ay palaging mababang hayop. Ngunit makakapagpalakas ito ng kaluluwa ng Beastmaster. Pabilis ng pagbawi ng iyong pangunahing alaga. Para sa iyo, ito ay talagang pinakamahusay na tulong sa pagbuo ng hinaharap. Binebenta. Masyadong maliit ang pananaw. Plano mo bang hintayin ang paggising ng kaluluwa at diretsong ilipat ang buong kahoy ng seafig sa iyong kaluluwa? Mag-alaga ng isang maliit na kawan. Gumawa ka ng isang dekalidad na pakete ng paggaling para sa sarili. Pagkatapos mong asikasuhin ang mga nakuha, hindi ka nag-atubiling ibigay ang titulo ng taberna. At ang kakaibang lalagyan na yon kay Hong Ji. Inutusan mo siyang sirain ito ng tuluyan. Isang tabernang nagkakahalaga ng 1.5 milyong unit ng salaping federasyon. Kung sinabi mong ayaw, ayaw nga. Alam mo nang mabuti. Ang kasakiman ay orihinal na kasalanan. Upang hindi makisangkot sa kakaibang iyon, kahit gaano pa kalaki ang pagkawala, sulit ito. Ang hakbang na ito ay maingat, ngunit tiyak na matalino. Matapos gawin ang lahat ng ito, tahimik kang mahinahon na pumunta sa harapang bulwagan para kumain. Si Zongling na iyan ay abala sa pag-aayos ng mga pinggan. Pagkakita sa iyo,
Lumabas ang kanyang dalawang munting pangil. Ngumiti siya ng napakaliwanag. Binatang Panginoon. Sabi ni Tio Huay na dapat kaming kumain ng busog ngayon bago dumalo sa seremonya ng paggising ng kaluluwa. Nagluto rin ako ng braised na manok na may kasamang puting tinapay. Nilagyan ng cream sa ibabaw. Doble ang sarap oh. Binigyan ka pa niya ng isang masiglang thumbs up. Halatang nasisiyahan siya sa kanyang kakaibang lutuin. Nasa isip mo pa rin ang kakaibang nangyari kagabi. Hindi mo masyadong napansin. Sa sandaling iyon, si Zhong Chengsun na naghahain ng puting steamed bun. Nagsalita siya ng may nag-aalalang mukha. Hindi matahimik kamakailan ang South Cross Street. Bago sumikat ang araw, 2 beses nang nagpunta ang mga tauhan mula sa tanggapan ng Zheng Wisi para magsiyasat. Sa madaling salita, tuluyang napawi ang pagkabahala mo. 2 beses silang nagsiyasat pero walang natagpo ang kakaiba. Maganda. Ipinapakita nito na maayos na inasikaso ni Hongji. Isang hakbang na lang sa kakaibang antas ng pantasya. Parang hindi kailanman ito umiral. Ngunit, ito rin ay nagbigay sa iyo ng babala. Sa mundong ito, ang kawalan ng kapangyarihan ay orihinal na kasalanan. Kailangan mong mag-ipon ng lakas agad-agad upang hawakan ang iyong kapalaran. Patungo sa samahan ng mga tagapamahala ng hayop. Medyo may kakaibang tensyon. Si Zhongling ay punong-puno ng pag-asa ngunit lubhang kinakabahan. Mahigpit niyang kinakapit ang laylayan ng damit. Ginoo, ikaw ang magsabi. Sa tingin mo, baka wala akong maigising. Hinaplos-haplos mo ang maliit niyang ulo. Itulak pababa ang pasaway na kulot ng buhok. Tonong kalmado ngunit puno ng lakas. Huwag kang mag-alala. Kahit wala kang anuman. Tutulungan pa rin kita na buuin ang isang personal na landas tungo sa pagiging malakas. Hindi ito puro salita. Gamit ang mga datos at kaalamang nasa isip mo. Huwag nang banggitin si Zhongling. 10 lang. Kaya mo rin silang gawing makapangyarihang puwersa. Ang sinabi mo, ang pinakamagandang pampalakas ng loob. Bagaman mas nabawasan ang pag-aalala ni Zhongling. Ngunit sa kanyang mga kumikinang na mata ay sumilay ang bahagyang katatagan. Hindi niya gustong maging pabigat sa iyo. Malayo ang biyahe papunta sa asosasyon ng mga beast tamer sa itaas na lungsod. But fortunately, Zhong Chenhui had already called for the beast cart driven Ila the wine trading deer. On the cart, the driver is a talkative person. He heard your conversation and instinctively took you for a rich young master bringing his sister to the ceremony. He even thought Zhongling was your family's child bride. Have you heard of synesthesia? Ibig sabihin, ang mga panaginip na palagi mong nararanasan kamakailan. Malamang na may kinalaman ito sa nakatalagang espiritong hayop mo. Pagkasabi niyan, biglang ang sigaw ni Zhongling. Kumislap ang mga mata niya. Tito, talaga ba? Sa mga nakaraang taon, talagang palagi akong may isang panaginip. Tito, ang lalaking nagmamaneho ay biglang umubo ng malakas sa mga salitang ito. Tumingin siya sa salamin ng sasakyan at nakita ang kanyang buhok na mas malala pa kaysa sa isang kalbo. Nahulog siya sa malalim na pagdududa sa sarili. Talaga bang ganito na ako kaambisyoso? Kung hindi dahil sa paalala ng Draber na ito, halos nakalimutan na niya ang itlog na isinagawa niya mismo noon. Ang iyong nakatakdang alaga ay talagang makakapag-ugnayan sa alaga ng tagapagsanay sa pamamagitan ng mga panaginip. Sa kabilang panig, nang subukan ni Zhongling na sabihin ang kanyang panaginip, nawala ang kanyang usapan sa isang sulyap mula sa iyo. Bigla niyang naisip ang paalala ni Zhong Chengshun. Mga lihim, huwag na huwag itong ibubunyag. Hindi na kayo nag-usap pa ng driver. Hindi nagtagal. Agad na lumitaw sa harapan ang marinal na tarangkahan ng samahan ng mga tagapaghubog ng hayop. Lumabas ng sasakyan. Matapos lumayo ang sasakyang panghayop na minamaneho ng kalbong chopper. Dumapit si Zhongling sa tabi mo. Binihit niya ang boses at sinabi, Xiao Jai, palagi akong nananaginip na may paru-parong dumarapo sa akin. Ngunit pag hinawakan, agad itong lumilipad. Minsan nananaginip si Cha na nakakulong siya sa isang malaking kokon. Ilang beses na siyang nagigising dahil nahihirapan huminga. Nang marinig mo iyon, agad mong naunawaan, paru-paro at kokon, ang likas na talento ng batang ito. Baka mas magaling pa kaysa sa inaakala mo. May sariling nakatakdang alaga. At may talento bilang alaga ng hayop. Napakalaki ng posibilidad ng doble na paggising. Pagpasok sa pintuan ng asosasyon ng mga alaga ng hayop, isang tagapaglingkod ang agad na lumapit. Magandang araw. Dala ba ng kuya ang kanyang kapatid na babae para sa paggising ng kaluluwa? Namula ang mukha ni Zhongling. Kakaumpisa ko lang ipaliwanag ang pagiging lingkod ko. Ngunit nauna ka. Inabot mo ang iyong card ng pagkakakilanlan. Kalma ang tono. Tama. Ngunit, hindi lang siya. Sasali rin ako sa seremonya ng paggising ng kaluluwa. Iparehistro mo na lang ang impormasyon ko. Dapat may 2 pwesto para sa paggising sa pangalan ko. Isang salita mo. Nagpatigil agad kay Zhongling na pinipisil ang manggas mo. Ibinaba niya ang ulo. Sumakit ang kanyang mga mata. Sumakit ang ilong niya. Palagi niyang inilalagay ang sarili sa posisyon ng isang lingkod. Maingat. Hindi nangahas lumampas. Ngunit ikaw, ginamit mo ang pinakapayak na tono. Binigyan mo siya ng pagkakakilanlan at paggalang bilang kapatid. Ang pakiramdam na pinoprotektahan ka ng walang pag-atubili. Napakaganda. Alalay ng samahan ng mga tagapagsanay ng hayop. Lahat sila ay mga tao na may karanasan sa buhay. Ngunit, kapag sinabi mong kalmado na nais mo ring lumahok sa seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa, halos mahulog ang panga ng katulong. Anong nangyari? Isang 16 o 17 taong gulang na binata ang tumakbo upang lumahok sa seremonyang dapat natapos na sa edad na 13. Kung hindi dahil sa kumpirmadong impormasyon ng Yi, maaari niyang isipin na sinasadya mong maghanap ng problema. 827 South Cross Street. Talagang may 2 pwesto. Pinipigilan ng tagapaglingkod ang kanyang saloobin. Ibinalik ang profesional na asal. Sumunod ka sa akin. Dadaling ko kayo sa kwarto ng paggising. Sa daan, formal niyang iniabot ang isang maganda at maayos na nakaimprentang polyeto. Mayroon kaming pakete ng pagpukaw ng kaluluwa, na inihanda mismo ng mga elite na tagalikha.
Makakatulong ito ng malaki sa inyo sa seremonya. Materyales, 4,880,000. Antas, zinc sinulyapan mo ito. Tumawa ka. Grabe. Mula sa 180,000 hanggang 4,880,000. 5 antas. Isang maayos na e-tax. Ang mga gamot na ito, sa totoo lang, ay mga mamahaling pampatahimik. Tinutulungan kang mag-focus. Pero ang pagpapukaw ng kaluluwa na ito, ang kinalabasan ay matagal nang nakaukit sa iyong mga gen. Ang ritual ay proseso lang para ilahad ang sagot. Sayang ang pera. Hindi mo na kailangan gawin. Nakita kitang walang pag-aalinlangan na inilagay ang brochure. Ang tagapaglingkod ay matalino rin. Agad siyang tumahimik at hindi na nagbenta. Bago umalis, matyagang isinabit ang 2 badge sa inyong dibdib. Ang numero mo ay 314 na. Si Zhongling ay 313. Pagpasok mo sa silid ng pagkamalay, mararamdaman mo kung ano ang tinatawag na pagkakaiba-iba ng mundo. Sa napakalaking espasyo, bawat posisyon ay may 7 o 8 metro ang layo, upang maiwasan ang sinuman na magising at makaapekto sa iba. Karamihan sa mga bata ay napapaligiran ng isang grupo ng mga nag-aalalang magulang. Lalo na ang isang maliit na mataba na hindi kalayuan sa iyo, na may hindi bababa sa 15 kaibigan at pamilya sa paligid. Nandyan na ang lahat ng tiyahin at tiyo. Isang mayamang matandang babae ang abala sa pagpasok ng gamot sa kanyang bibig. Puno ang mesa ng mga walang laman na bote. Tinaas mo ang iyong kilay. Ang ganitong sitwasyon ay tila bumili ng pinakamahal na set na 2 beses. Halos 10 milyong federal na pera ang ginastos. Hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Kahit hindi magising sa anumang kakayahan ang munting tambok na ito. Panalo na siya sa buhay. Sapagkat, ang pagsasanay ng mga alagang halimaw ay kumakain ng maraming yaman. Kung ihahambing, kayo at si Zhongling, kayong dalawa ang kusang umupo sa mga upuan nyo, ay lalong kapansin-pansin. Talaga, kakaupo nyo lang. Agad na nag-umpisa ang mga usapan sa paligid. Hindi ba? Ganito nakatanda, sumasali pa sa seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa. Talagang talo na sa simula pa lang, di ba? Ano kaya ang iniisip ng mga magulang niya? Nanay, hindi naman siya tanga, di ba? Matalas na mga salitang pambata, na agad na nagpasikip sa atmosfera. Alam mo nang mangyayari ito. Pumili kang baliwalain ito. Ito ay likas na kahinaan ng tao. Walang dahilan para magalit. Pero hindi mo naman ito pinapansin. Hindi ibig sabihin na matitiis ni Zhongling. Nang tumagos sa kanyang taina ang 2 salitang tanga, agad na kumuyom ang kanyang mga kamao. Sa susunod na sandali, habang mukhang may sasabihin pa ang batang pilyo, bang! Isang malakas na dagundong. Biglang pinukpok ni Zhongling ang mesa gamit ang kanyang kamao. Biglang nanahimik ang buong silid ng paggising. Napako ang tingin ng lahat. Sa munting nagginit-ngit na leon na ito, sino kayo para sabihin tanga ang binatang Panginoon? Kayo pa ang mga tanga. Namumula ang mga mata niya. Sumisigaw siya ng galit, hindi inaalintana ang hitsura. Laging inaapi ng tao ang mahina at natatakot sa malalakas. Lalo na sa mga ganitong lugar ng asosasyon ng mga Beastmasters. Walang sinuman ang talagang magtatangkang gumawa ng gulo. Yung nagsabi na bobo ka, naisa nang sumagot. Ngunit pinigilan siya ng mga magulang sa tabi. Humihikbi ka ng malalim. Lumapit ka at hinawakan ang nanginginig na kamao ni Zhongling. Ang likod ng kanyang kamay ay may mga pasa na kulay lila. Munting kampanilya. Hindi malakas ang boses mo. Ngunit malinaw itong narinig sa paligid. Kamao mo yon. Sinuntok mo ang mesa. Ikaw ang nasasaktan. Ako naman ang nasasaktan. Sa susunod, kapag muling sumuntok ka, tandaan mo, na itutok ang iyong galit sa mukha na yon. Huminto ka sandali. Tumingin ka sa mga magulang na may mga mukhang nagalit. Nakangiti ka ng malamig. Ano man ang gusto nilang sabihin, sabihin nila. Sandali lang. Kung matutuklasan nilang ang gising sa kaluluwa ng kanilang anak ay isang kakaibang, baka hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon pang magsalita. Sabi mo yan na parang kalmado lang. Ngunit ang bawat salita mo'y nakakapanakit. Tinatawag mo akong tanga. Isusumpa ko na mabigo ang pagkamulat ng anak mo. Napakatarungan. Bilang tao, bakit tayo magsasayang ng mental na enerhiya? Diretso na lang, tapos na ang usapan. Sa isang iglap, yung mga nag-usap tungkol sa mga magulang mo, isa-isa, ang mga mukha ay mas madilim pa sa ilalim ng kawali. Parang gusto nang magpabali ng mga ngipin. Pero pagdating sa kinabukasan ng sariling anak, walang sinuman ang magtatangkang magsalita pa. Agad, puno ang silid ng paggising. Pumasok ang 2 nakasuot ng uniforme na mga guro ng paggising. Ang nangungunang babaeng guro ng paggising ay may matalas na tingin. Tiningnan ang buong paligid. Lahat ng mga magulang, pumunta sa likod na waiting area. Para sa mga hindi pa nauubos ang gamot, bibigay ko sa inyo ang huling 5 minuto. Siya ay huminto sandali. Dagdag pa niya, huwag masyadong uminom. Ang seremonya ay 1 oras. Kung gusto mong umihi sa kalagitnaan, huwag kaming sisihin kung mabigo ang pag-activate. At ang lalaking tagapagbangon ay mainat na. Nagsusuri sa 6 na soul energy stones sa loob ng silid. Matapos makumpirma na sapat ang enerhiya, malakas niyang inihayag ang mga patakaran. Ang seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa ay magiging masakit. Ito ay ebolusyon ng kaluluwa. Kahit gaano pa kasakit, kailangan niyong tiisin. Sino mang umiyak ay makakaapekto sa iba. Ang mga kahinatnan ay sa inyo. Matapos simulan ang seremonya, kung may mga magulang na makialam, magiging magaan ang parusa. Ngunit kung mabigat, maaaring ipatupad ang parusang kamatayan. Sa salitang kamatayan, isang malamig na takot ang agad na bumalot sa buong lugar. Ngunit, sa gitna ng tensyonadong atmosfera, bigla siyang nagbago ng usapan. Matapos ang seremonya, magpaparehistro ng potensyal at aalis. Pagkasabi nito, pinagana niya ang kanyang kaluluwa. Isang pusong puti, na may nakakaakit na anyo ang lumitaw sa kanyang balikat. Naglabas ng tunog na tumatago sa kaluluwa, na magpapaigting sa iyong diwa. Agad mo itong nakilala. Masamang kaluluwa ng uwak.
Sobrang kahanga-hanga. Puti ng pilak na kalidad. Ang taong ito na mukhang nasa 30 taong gulang lamang ay may napakalakas na kapangyarihan. Sa oras na ito, ang guro ng kamalayan, ang babaeng tinatawag na Suya ay kumilos. CJ, panahon na. Lahat. Mag-focus. Huminga ng malalim. Di pa natatapos ang kanyang salita. Biglang sumiklab ang nagniningning na purpura at ginto mula sa kanyang kaliwang balikat sa ilalim ng kanyang balabal. Apat na mabuhok na buntot ng fox ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay naging ganap na puti. Isang natatanging kakayahan ng isang fantasya level Beastmaster. Pagbabagong anyo ng mga simbolo ng hayop. Sa susunod na segundo, isang napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa ang agad na bumalot sa buong lugar. Nasa lugar ang mga kabataan. Kasama si Zhongling. Halos sabay-sabay nilang niyakap ang kanilang mga ulo. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng malakas. Ang mga mukha nila ay puno ng sakit. Tanging ikaw lamang. Ang may kalmadong ekspresyon. Parang tinamaan lang ng banayad na hangin. Lumipas ang oras, segundo sa segundo. Pagkalipas ng 15 minuto, ang mga taong nakatakdang walang makuha ay patuloy na nagtitiis ng matinding sakit sa kanilang kaluluwa. Samantalang ang mga pinalad na may likas na talento ay pumasok na sa isang estado na tila totoo at tila hindi. Nagsisimula ng makatagpo ang kanilang mga kapanganakang alaga o likas na talento. Sa loob ng silid ng paggising, ang lalaking manggagising ay mahinang sinabi kay Suya, "Ate Suya, maganda ang batch na ito. May 23 na tao ang nagising. Lumampas ito sa 5%. Ito na ang pinakamataas sa loob ng 2 buwan." Inayos ni Suya ang kanyang buhok. Nakangiti siya. Talagang maganda. Hindi alam kung sa 23 maliliit na ito, may sinuman na kayang sabay na magising. Isang henyo na kayang sabay na magising ng pangunahing alaga at ng talento bilang tagapamahala ng alaga. Ang lalaking tagapagpukaw ay may bahagyang pakiusap na tono. Kinuskos ang mga kamay. "Ate Suya, ang alaga ko ay hindi mahusay sa pagbasa ng kaluluwa. Pwede ba? Ibahagi mo ang pananaw. Hayaan mo ring makita ko." Pagkaraan ng sandali, ang buntot ng Soro sa likod ni Suya ay nagbago tungo sa purpura gintong dumadaloy na liwanag. Ikinonekta nito ang kanyang pananaw sa kasamahan niyang si Ludong. Nawala ang makatotohanang mundo sa paningin ni Ludong. Ang pumalit ay ang mga eksena mula sa loob ng mga kaluluwa ng mga bata. Unang eksena, sa isang gubat. Isang itim na baboy ramo na may puting mga tuldok ang abala sa paghuhukay. Masaya itong naglalaro. Kapag napagod, natutulog. Pagkagising, nagpatuloy sa paghuhukay. Si Ludong ay tila seryoso sa kanyang pagsusuri. "Ate Suya, mukhang isang inang baboy na mataas ang ani. Tila maganda ang kakayahan nitong mga anak. Maaaring sanayin bilang isang produktibong alagang hayop." Ngunit, si Suya naman ay agad na umikot ng mga mata. Mas maagang matapos ang ritual ng paggising ng kaluluwa, ay nangangahulugang mas mahina ang potensyal. Ang baboy na ito, kahit bigyan ng halos pilit, tahimik na napabuntong hininga si Ludong. Si Suya ay gaya ng dati, mahigpit pa rin. Hindi niya napigilan ang mangarap. "Ate Suya, sa tingin mo, posibleng tayo ang mag-host ng isang paggising na may level na potensyal?" Ang tono ni Suya, biglang naging seryoso. "Si Xiao Dong, 5 taon na. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng level. Hindi na ito isang larangan na maaari nating pag-usapan ng basta-basta. Ito ay kumakatawan sa mga taong may tadhana. Isang kawalang-galang sa mga makapangyarihan." Biglang nataranta si Ludong. Agad siyang tumahimik. Magpatuloy sa pagmamasid. Lumilipas ang bawat sandali. Pagkalipas ng 40 minuto, sa 23 na nagising, ang mga base ng kaluluwa ng 21 katao ay ganap ng nasiyasa. Antas 11 tao. Antas 7 tao. Antas 2 tao. Sa level 1. Medyo excited si Ludong. Maganda ang kalidad. Mayroong isang C-level. Ngunit, ang tingin ni Suya ay matagal nang lumampas sa kanila. Tinutok ng matindi sa iyo at kay Zhongling. Ang 2 taong ito, hanggang ngayon, ang kanilang kaluluwa ay nananatiling magulo. May isang tanging paliwanag para dito. Napakalakas ng potensyal. Kailangan ng mas malaking enerhiya upang ma-activate. Lumipas na ng buong 10 minuto mula nang makumpleto ng C-level na potensyal ang kanyang paggising. Ang nagigising ngayon, garantisadong Niranggo. "Ate Suya, ang Siranggo na yon ay panggamot. Maaari na natin silang kunin." Paalala ni Ludong, ang halaga ng Siranggo na tagagaling ay maihahambing sa Giranggo na mandirigma. Ngunit si Suya, hindi talaga siya pinansin. Dahil, ang mundo ng kaluluwa ni Zhongling, sa wakas ay nagkaroon ng galaw. Dumadagundong. Ang kidlat, parang matulis na palaso, ay pinunit ang kalangitan. Nilamon ng bagyo ang nasunog na lupa. Isang tanawin ng pagkalipol ng mga nilalang. Biglang umakyat ang puso ni Suya at Ludong sa kanilang lalamunan. Ito ay magbabangon ng isang kakaibang nilalang. Sa oras na ito, isang paru-paro ang dumating sa bagyo. Ito ay dumaan sa ilalim ng kulo at lumipad sa bagyo. Nag-isang lumilipad. Ang buong mabangis na mundo ay unti-unting nanahimik kasunod ng pagpitik ng mga pakpak nito. Kasunod nito, isang ritmikong pagtibok ng puso ang tumunog. Bawat tibok ay nagpapalaya sa mga gumagalaw na ulap sa himpapawid. Lumitaw ang isang napakalaking silweta. Iyan ay isang kokoon na tumitibok. Paru-paro, malaking kokoon, 2 pangunahing simbolo. Ibig sabihin nito, si Zhongling ay may doble na paggising. Ang buntot ng fox sa likod ni Suya ay sabik na sumasayaw. Makikita na ang paru-paro ay hindi huminto sa malaking kokoon. Ngunit pagkatapos maglibot sa buong mundo, bumagsak sa lugar na puno ng mga bangkay. Ang liwanag na apoy ay namumulaklak sa mga bangkay tulad ng kamelya. Isang-isa mga bangkay. Sa pagliyab ng apoy, ay dahan-dahang tumayo muli.
Sa tanawin ng katapusan ng mundo, nagpapakita ng isang nabubulok na sigla. At ang paru-paro na yon, ay sa sandaling yon din, naging purong itim, pangunahing undead na alagang halimaw. Malaki rin ang kaugnayan ng talento ng tagapagsanay ng mga halimaw sa kanyang pangunahing alagang halimaw. Si Suya ay masiglang umungol ng mababa. Talagang A-rank ito, kahit ipanandang pandagdag. Ludong, yung si Level, ikaw ang makipag-ugnayan. Si Zhongling, ako na ang bahala. Kailangan siyang isama sa Beastmaster Association. A level na potensyal. Baka hindi pa umabot sa isang tao sa 10,000. Ito ay isang bagay na lahat ng opisyal na organisasyon ay sabik na makuha. Ngunit, habang si Suya ay nasasabik sa talento ni Zhongling, itinuturo ni Ludong ang iyong direksyon. May kaunting pag-aalala sa kanyang tono. Ate Suya, halos isang oras na. Wala pang balita mula sa numero 314 na. Baka may nangyaring masama. Agad na tumingin si Suya sa'yo. Ang orihinal na inaasahan ay naging seryoso. Ang limitasyon ng seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa ay 1 oras. Kapag lumampas, ang pundasyon ng kaluluwa ay babagsak. Kahit na ang sinasabing mga itinakdang tao, karaniwan ay natatapos sa mga 50 minuto. 1 minuto na lang ang natitira. Naglalaban-laban sa loob si Suya. Ikaw ang nagdala kay Zhongling. Kung may mangyaring aksidente sa'yo, masisira ang plano ng pag-recruit. Kailangan niyang akuin ang buong pananagutan. Sa huli, nagpasya siya. Maghahanda sa sandaling dumating ang 1 oras. Itigil ang seremonya ni Liu. Ngunit, sa 1 segundo bago niya bawiin ang lakas ng kaluluwa, ang iyong mundo ng pundasyon ng kaluluwa, sa wakas ay nagpakita sa kanya ng isang bahagi. Ito ay isang lupain ng magulong dilim. Ang langit ay walang katapusang alon ng ulap. Si Suya ay nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya upang masilip ang mga ulap. Ngunit natagpuan na ang ulap ay nananatiling ulap. Hindi ba ito isang karaniwang elemento lamang? Impossible. Na magising ng ganito kalit. Ang potensyal ay tiyak na higit pa rito. Si Suya ay naghintay ng may pasensya. Patuloy na sumisilip. Hindi alam kung gaano nakatagal. Sa wakas, ang kanyang tingin ay nakalusot sa mga ulap. Sa itaas ng mga ulap, ay isang palasyo na napakataas na hindi maipaliwanag ng mga salita. Ang buong palasyo ay itinayo mula sa iba't ibang lilim ng Berdeng Jade, na may isang pakiramdam ng kabanalan na lampas sa mundong ito. Masasabing ito ay isang templo, kaysa isang palasyo ng mga salita. 12 Berdeng talon ang bumabagsak mula sa kalangitan. Hinuhugasan ng tubig ang mahabang hagdang palibot ng palasyo. Bawat patak ng tubig ay naglalaman ng napakalakas na buhay. Si Suya ay lubos na nabigla sa tanawin ito. Ngunit, sa oras na nais niyang mas malinaw na makita, sa susunod na segundo, isang puwersa na hindi maiiwasan. Ngunit banayad at dakila ang sumalubong. Itinulak ang kanyang kamalayan diretsyo palabas ng mundo ng iyong kaluluwa. Poof! Biglang bumuka ang mga mata ni Suya. Nanginginig ng malakas ang buong katawan niya. Punang kanyang mukha ng hindi mailarawang pagkabigla at kasabikan. Si Ludong na nasa tabi niya. Mas sobra ang kilos niya 10 beses na mas dramatiko kaysa sa kanya. Parang sinipsip na ang kanyang kaluluwa. Nakatayo ng walang kagalaw-galaw. Pinilit ni Suya na kalmahin ang sarili. Ang boses ay nanginginig. Xiao Dong. Agad. Dalhin ang lahat palabas ng silid ng paggising. Pumunta sa tabi para magrehistro. Huwag istorbohin ang taong ito. Pagsisilip ng mga matatanda. 2 salita para sa matatanda. Halos kinakagat niya ang kanyang ngipin habang sinasabi ito. Si Ludong ay parang nagising mula sa isang panaginip. Nagsimula siyang mag-organisa ng paglikas ng mabilis. Ang mga bata nakakagising lang at ang mga magulang na naghihintay sa labas ay naguguluhan. Hindi ba dapat ay magparehistro sa silid ng paggising? Bakit parang tumatakbo sa panganib? Lahat ng tingin ay automatikong nakatuon sa tanging tao sa loob na nakapikit pa. Kaguluhan. Ang sumiklab sa waiting area. Hindi ba? Kahit na sa ganitong edad, nagising na, okay na sana. Pero bakit ganito kalaking gulo? Hindi naman ito magigising ng kakaiba, di ba? Swerte. Dalhin mo na ako at ang aking mahal. Narinig ni Ludong ang mga hangal na usapan na ito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Isang kamay niyang itinulak pasulong. Isang di nakikitang alon ng hangin ang biglang nagpatigil sa lahat ng ingay. Buti na lang. Medyo may pag-unawa si Ludong. Diretso siyang gumamit ng kapangyarihan ng kaluluwa para gumawa ng isang proteksyon na hadlang sa waiting area. Sa isip niya, pinagsabihan niya ang grupong walang pag-unawa. Kung sakaling maistorbo ka o dakilang tagapagmana ng tadhana. Ay naku, delikado yon. Katatapos lang niyang lihim na silipin ang iyong pundasyon ng kaluluwa. At muntik na siyang malunok ng kakaibang bulaklak ng kaluluwa sa iyong pundasyon. Ngunit nakita rin niya ang isang piraso ng lihim ng langit. Nahulaan niya ang iyong Order Beast. Malamang ito ay ang legendary healing type. Ngayon, hindi na siya mapakali. Huwag nang sabihin ang maliit na Starry City. Kahit ang buong New Summer Federation ay walang makitang healing type na Destined One. Kung totoo ito, ang iyong mga tagumpay sa hinaharap, ni hindi niya maisip na siya mismo ang tumulong sa paggising ng isang magiging dambuhala sa hinaharap. Sobrang tuwa ni Ludong na halos itinaas niya ang dibdib habang naglalakad. Nasa isang sobrang tuwang giliw na estado na parabang kumpleto na ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, si Suya ng samahan ng mga tagapamahala ng halimaw ay tunay na ang pinakamatalino sa lahat. Isang saglit lang ay sinusubukan niyang akitin ang iyong alipin na si Zhongling. At sa sumunod na sandali, nang malaman niyang ikaw ay isang pinili ng tadhana. Ang saloobin ay biglang nagbago ng 180 degrees. Nagbibiro. Ang mga tinawag ng tadhana ay mga nilalang na kayang lumampas sa samahan ng mga tagapangalaga ng mga hayop. Ano ang karapatan niyang akitin ang iyong mga alagad? Kung hindi siya agad makisama sa iyo, kailan pa siya hihintay? Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Kung sakaling mapansin siya ng bagong tinawag ng tadhana na katulad mo, diretso na akong lilipad sa natitirang bahagi ng buhay ko. Ngunit, hindi nila alam kung gaano kadelikado ang nangyari kanina.
Ang tinatawag na delikado ay hindi kung gaano kahirap magising, kundi kailangan mong pigilin ng mahigpit ang bulaklak ng kaluluwa sa iyong pundasyon. Ang bulaklak na ito, malambing ito sa iyo, umaasa sa iyo. Ngunit sobrang mapang-angkin ito, obsesibo at halos mabaliw. Ang pagsilip ng kaluluwa ni Ludong at Suya kanina. Kung hindi mo sila hinarang, matagal na kasing naging merienda ng baliw na magandang babaeng ito ang mga kaluluwa nila. Kahit pa, hindi mo pa nakikilala ng opisyal ang iyong nakatakdang espiritu. Noong nakaraan, dahil sa labanan sa atensyon, nakaalipin ito ng mga ugat ng bulaklak ng kaluluwa. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakilala mo na ang iyong nakatakdang espiritu. Siyang Diyos ng buhay. Wow! Ito ang Diyos ng buhay. Ang katawan ay isang anyo ng tao na nakabalot sa gintong berdeng balabal. Sagrado at makapangyarihan. Mukhang puno ng dignidad. Ngunit sino ang makakapag-isip na sa sandaling magkikita kayo? Ang tila marangal at sagrado na Diyos ay parang isang asawang pinabayaan na umiiyak habang lumilipad papunta sa iyo. Yung maliit na damdamin ng sama ng loob. Kitang-kita na nagrereklamo ito. Nabuli siya ng bulaklak ng kaluluwa dati. Hindi mo man lang alam na nasasaktan siya. Wala kang masabi sa sandaling yon. Hindi mo maiiwasang humawak sa noo. Isang bulaklak ng kaluluwa ay malamig at baliw. Isang Diyos ng buhay ay maramdamin at umiiyak. Kaya pala ang estilo mo bilang tagapangalaga ng hayop ay yung nakakatuwang kontrast, ano? Habang tinitignan mo siyang tumalon sa iyong mga bisig. Si Su Sheng Tianzhu na lumiit mula 5 metro hanggang humigit kumulang 1 metro na lang. Ano pa ang magagawa mo? Wala kang magawa kundi yakapin siya para aliwin. Mabait ka. Huwag ka nang umiyak. Mula ngayon, hindi ka na niya apiin. Nang dahil sa'yo. Tanging sa ganitong paraan lang kumalma ang damdamin ni Su Sheng Tianzhu. At ang bulaklak ng kaluluwa ay dahil sa formal na kasunduan ninyong dalawa. Nabawasan ang galit ni Su Sheng Tianzhu. Ngunit nang makita kang may bagong alaga, ang mga talulot ay nagiging balisa sa selos. Sa mga sandaling ito, isang pag-isip mo, diretso mong tiningnan ang data panel ni Su Sheng Tianzhu. Sa isang tingin, lubos kang nagulat. Pangalan ng alaga, Su Sheng Tianzhu. Uri ng alaga, antas ng alaga. Karaniwang alaga. Kategorya ng pagpapaamo ng bestya. Panuntunan. Kalidad ng bestya. Walang grado. Kakayahan. Pagsibol ng inspirasyon. Ginagabayan ang target na gumamit ng sariling enerhiya para pagalingin ang mga sugat. At pinupuksa ang mga negatibong epekto. Kapangyarihan ng mga alituntunin. Muling paglikha ng buhay. Pag-activate ng template ng buhay ng target. Muling paglikha ng mga sira at sakit. Ang kakayahang ito ay talagang kakaiba. Ang muling pagbuhay at pagbigay ng liwanag ay nangangahulugan. Na ikaw ay nagbibigay ng paggamot sa iba. Ang nauubos ay ang enerhiya ng kalaban. Maaari mong halos walang gastos na gawing isang grupo ng mga mandirigma na mga alaga na walang takot sa kamatayan na isang walang katapusang makina. Hayaan silang mangahas na makipagpalitan ng sugat. Direktang tumataas ang kanilang kakayahang makipaglaban. At ang muling pagbuo ng buhay ay talagang labag sa kalikasan. Anong putol na kamay at paa? Pati na ang puso na nabasag. Basta't may buhay pa ang tao. Maaari mo siyang ipatubo muli ayon sa perpektong template ng buhay. Ibig sabihin nito, direktang sinisira ang pinagmulan ng maraming Beastmasters. Ang batas na ang sugat ay nagiging inutil. Ang sugat ng iyong ama, si Zhong Chengxion, may pag-asa na. Mas mahalaga pa, epektibo rin ang kakayahang ito sa mga mataas na antas ng mga nilalang. Maaari mong isipin, sa mga bilog kung saan pati ang pinagmulan ng mga nilalang ng kaayusan ay nasugatan, na mahirap maibalik sa mga bilog ng mga tinadhana. Ang iyong natatanging gumagalaw na bukal ay magiging napakahinahangad at pinag-agawan. Hindi yan ang lahat. Bukod sa iyong pangunahing alagang halimaw, nagising din sa iyo ang talento bilang isang tagapagsanay ng mga halimaw. Sobrang pagbabaliktad, mabilis at brutal na epekto. Ang kapangyarihang may kaugnayan sa iyo ay magkakaroon ng kabaligtaran na epekto. Ang kakayahang ito ay maaaring walang silbi sa iba. Ngunit para sa iyo, ito ay talagang isang pambihirang kakayahan. Ibig sabihin nito, ang iyong Su Sheng na Diyos, ang sukdulang buhay, ay maaaring sa iyong talento. Mabilis na magbago sa sukdulang kamatayan. Ang pagbawi ay pagwasak. Ang paggamot ay pinsala. Isang kaisipan. Ang iyong tagapag-alaga ay maaaring maging pinaka-nakakatakot na naglalabas sa buong lugar. Sa mga umaasang tingin ni Suya at Zhongling. Ikaw, dahan-dahan binuksan mo ang mga mata. Ginoong binata. Si Zhongling ang unang nakawala sa kamay ni Suya. Nagmadali siyang tumakbo sa iyong tabi. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Matagal ka nang gising. Ayos lang ba? Yung pinaka-nagmamalasakit sa iyo. Ang laging inaalala ay ang iyong kaligtasan. Hindi kung ano ang nakuha mo. Aking sinanay na hinaplos ang kanyang ulo. At mumiti habang sinasabi. Maliit na kampana. Wala akong problema. Maayos ang lahat. Sa pagkakataong iyon, saka lamang nangahas si Suya na dahan-dahang lumapit. Nang may isang hindi pa nararanasang magalang na tono. Pati na may bahagyang panginginig. Sinabi niya sa iyo, Zong, kagalang-galang na Ginoong Zongi, binabati ko po kayo. Ang nagising sa inyo ay ang hayop ng kaayusan. Kayo ang ikatlong taong pinili ng tadhana sa lungsod ng Xingmang sa loob ng halos 10 taon. Ako si Suya, na maging inyong tagapagpukaw, ay ang karangalan ng aking buhay. Suya, isang taong kakalampas lang ng 30 ang edad at naging pinuno ng samahan ng mga tagapamahala ng halimaw. Henyo ng mga gising na guro, panganay na hayop o ang potensyal na napakahusay na Soul Day Purple Fox. Ganitong uri ng tao, kahit na hindi mayabang, ang kanyang kalooban ay tiyak na mataas na parang nasa langit. Ngunit, sa sandaling ito, siya ay kinakabahan sa harap mo, isang batang lalaki. Napawis ang mga palad. Bakit?
Dahil alam niya ng lubos ang bigat ng tatlong salitang pinili ng langit. Nakita na niya ang Ginoong pinili ng langit. Ngunit sila'y mga nilalang na dapat hangaan. Hindi niya inakala na kaya niyang sariling mga kamay ang magpukaw nito. Kaya, nang bumukas ang mga mata mo, nagbago ang buong aura. Si Suya Lian ay nakaramdam ng matinding pressure sa pakikipagtinginan sa iyo. Walang laman ang isip. Walang ideya kung ano ang sasabihin. O ano ang gagawin. Sa mga sandaling iyon, ikaw ang unang nagsalita. Ang iyong saloobin ay mapagpakumbaba at angkop. Talagang hindi ka katulad ng isang bagong talagang tagapagsalita ng tadhana. Ate Suya, salamat. Kakagising lang namin. Dapat na ba kaming magparehistro ng potensyal? Pagkatapos nito, babalak naming direktang pumunta sa lihim na lugar para mag-level up. Ang pagiging magiliw mo, bigla nitong napaluwag ng kaunti ang nerbiyos ni Suya. Nang marinig niyang pupunta kayo sa lihim na lugar, hindi na siya nag-isip ng husto. Agad na sumagi sa isip niya ang samahan. Ang tatlong lihim na lugar ng unang antas na bukas para sa mga baguhan. Kasing ligtas ang lugar na iyon ng nayon ng mga baguhan. Kahit mga may potensyal na giranggo, halos imposibleng masaktan kapag pumasok. Lalo na't may mga eksperto ng samahan na nag-ikot roon para magbantay. Medyo nanghihinayang siya na masyadong mataas ang antas niya kaya hindi siya makapasok. Kung hindi, gusto na nilang samahan ka ng personal. Kaya, si Suya ay mabilis na nag-isip na dapat agad itong airport. Ang iyong paglitaw bilang isang itinakdang tao ay isang malaking tagumpay para sa buong Starshine City. Sapat na ito upang makakuha ng malaking dangal sa kompetisyon ng 29 na lungsod ng Federation. Habang mainat na tinatanong ka, Ginoong Zongi, ito ang unang beses ninyong pupunta sa lihim na lugar. Kailangan ko bang mag-ayos ng ilang sasama para sa inyo? Umiling ka. Tahasan at mabilis ang pagtanggi mo. Kami na lang ang pupunta. Bago pumunta, kailangan pa nating bumili ng ilang gamit. Ganun lang. Sa buong pag-alis ay sinamahan kami ni Suya ng halos mapagsilbi. Dinala mo si Zongling at umalis kayo sa samahan ng mga tagapagsanay ng hayop. Habang naglalakad kayo, ang maliit na mukha ni Zongling ay puno ng hindi mapigilang ngiti. Narinig na niya mula kay Suya kung gaano kagaling ang tinatawag na Destined One. Taos puso siyang natuwa para sa iyo. Ngunit ang hindi niya alam ay, kakatapos mo lang tanggihan si Suya. Hindi iyon dahil sa pagiging magalang. Pumunta sa tatlong antas ng kindergarten na Novice na lihim na lugar. Anong kalokohan ito? Ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay sapat lamang para makapasok sa lihim na lugar tuwing 3 araw. Ganitong mahalagang pagkakataon. Paano mo naman ito masasayang sa paglalaro ng bahay-bahayan? Ang mga halimaw sa lihim na lugar ay ang pinakamainam na pagkain para sa bulaklak ng kaluluwa. Ang kanilang mga bangkay ay maaari ring maging materyales para sa pagpapalakas ng Red Princess. Isang perpektong upgrade na may dalawang pakinabang. Mas mahalaga pa rito, masyadong maraming lihim ang taglay mo. Lalo na ang bulaklak ng pagkukontrol ng kaluluwa, ang iyong napakalakas na huling baraha. Huwag hayaang makita ito ng iba. At, kanina lang, nadiskubre mo muli ang isa pang napaka-overpowered na kakayahan na hatid ng bulaklak ng pagkukontrol ng kaluluwa. Pagsisiyasat ng lahat ng bagay. Ang kakayahang ito ay talagang kayang direktang makita ang talento ni Zongling bilang isang Beastmaster. Inang silid ng Kokoon. Ipinapako ang isang katulad na hayop bilang inang katawan para sa pagbabahagi ng kaluluwa. Sa pamamagitan nito, maaaring walang gastos na isang panig na makipagkontrata sa iba pang katulad. Mga lihim ng iba, sa iyong harapan ay tila walang halaga. Isang salita lang ang makakapaglarawan sa talento ito. Malakas. Karaniwang Beastmaster ay may limitadong kontrata sa mga halimaw. Limitado ang mga pwesto. Nauubos ang kaluluwa. Kapag nagkamali sa pagsasanay, kailangan na lang itong tiisin. Ngunit iba si Zongling. Kaya niyang gamitin ang isang uri ng paru-paro bilang sentro upang lumikha ng isang hukbo ng paru-paro na maaaring palitan anumang oras, na may walang limitasyong kakayahan. Ang mga paru-parong may isang direksyong kontrata ay parang mga bala sa baril. Kapag naubos na, maaari kang palaging makakuha ng bago. Ganitong paraan ng paglalaro. Ang tanging kakulangan nito ay nag-aaksaya ng pera. Ngunit, ang ganitong gastos, kaya mo pang tiisin. Kaya, malinaw ang iyong plano. Bago pumunta sa lihim na lugar, tulungan mo si Zongling na itakda ang pangunahing core ng imbakan ng armas bilang ina ng Kokoon para sa mga halimaw. Ang mga halimaw na paru-paro na may kaugnayan sa kaluluwa ay walang duda ang pinakamahusay na pagpipilian. Habang ikaw ay nag-isip, si Zongling ay hindi na makapaghintay na tawagin ang kanyang sariling halimaw. Ang paru-parong namatay. Isang paru-paro na kasing laki ng palad na may itim na kulay. Ang mga pakpak nito ay umaagos ng madilim na liwanag. Ang 4 na purpura at itim na batik sa dulo ng pakpak ay parang mga mata ng mga namatay na nagmamasid. Kakaiba at maganda. Tumingin ka sa datos nito. Pangalan ng alaga. Paru-parong namatay. Antas ng alaga. Antas isa ng halimaw. Uri ng alaga. Uri ng patay. Kasanayan. Boses ng patay. Gawing kakampi ang nalalabing kaluluwa sa loob ng bangkay. Isang perpektong puting papel. Walang hanggan ang potensyal. Kasunod, diretso mong sinabi ang plano mo. Xiao Lingdang, tayo muna sa tindahan ng bihirang insekto. Gamitin ang iyong talento para angkla ang isang paru-parong alagang nilalang na nasa uring kaluluwa at gawing silid ng kokon. Si Zongling ay napakatalino. Naiintindihan niya agad. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Kaunti lang. Sa ganitong paraan, hindi ba't makakapag-utos na ako ng maraming paru-paro sa laban? Umiti ka at tumango. Tama iyon. At ito ay isang one-way na kasunduan. Maaari itong palitan anumang oras. Kapag pumasok na sa lihim na lugar, kakabuo ko lang ng isang buong unit para sa'yo. Nang pag-usapan ng magiging direksyon ng ebolusyon ng Wang Yudi, muli namang nag-alinlangan si Zongling. Hindi sinasadyang nais umasa sa'yo. Panginoon, tulungan mo akong pumili. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang tono mo. Maliit na kampana.
Kailangan mong tahakin ang iyong sariling daan. Isang Beastmaster. Dapat matatag ang iyong mga desisyon. Huwag magmadali. Hintayin mong makalabas tayo mula sa lihim na lugar. Matapos maranasan ang tunay na laban, malalaman mo rin ang sagot ng kusa. Matagal mo nang naisip kung aling lihim na puok ang pupuntahan mo. Hindi yon ang ngayon para sa mga baguhan. Kundi isa ito sa 10 pinakamapanganib na level 1 na lihim na puok sa lungsod ng Xingmang. Lihim na puok ng Jiao mo. May 65% lamang ang antas ng pagsisiyasat doon. May namatay na tao doon. Maging ilang kuponan ay doon ay tuluyang napuksa. Pero bakit ka nangahas pumunta? Ang lakas ng unang antas ng lihim na lugar ay naipit na. Hindi makapasok ang mga sobrang lakas na tao. At ang iyong Red Queen, kahit na ito ay isang karaniwang hayop lamang. Ngunit ang kalidad nito ay lampas na sa mga rekord ng kasaysayan. Ang lakas sa labanan ay talagang kakaiba. Huwag nang pag-usapan ng isang grupo ng mga demonyo. Kahit na makatagpo ng sobrang lakas na boss sa loob, hindi kayang talunin. Sapat na sapat para mailabas si Zhongling ng buo at ligtas. Hongji, iyon ang pinagmumulan ng iyong lakas ng loob. Siyempre, alam mo rin naman, sa ganitong lihim na lugar na sagana sa mga yaman. Ang pinakamakakatakot dito ay hindi ang mga halimaw, kundi ang puso ng tao. Dinala mo si Zhongling diretso sa Zhenchong Merchants Association. Ang lugar na ito ay isang lokal na higante ng Xingmang City, na nag-specialize sa mga insekto bilang mga alaga. Sinasabing basta't kayang bayaran. Kahit mga produkto ng pantasya ay maibibigay nila sa iyo. Pagpasok na pagpasok. Isang maganda at maayos na nakadamit na alalay ang masiglang sumalubong sa iyo. Ngunit tamad ka sa walang kwentang usapan. Diretso na tayo sa punto. Mayroong kaluluwa ng ina ng paru-paro. Bigyan mo kami ng isang pahingahan. Kailangan ng aking kasama na makipagkontrata dito mismo. Paglabas ng salitang ito, biglang nanlumo ang ngiti ng tagapaglingkod sa kanyang mukha. Kaluluwa ng ina ng paru-paro. Hindi ba't iyon ang tinutukoy na maganda ngunit walang silbi? Maliban sa magandang itsura, lahat ng kasanayan ay walang kinalaman sa labanan. Ang pag-aalaga dito ay talagang nagdadala lamang ng abala. Hindi niya talaga maintindihan. Bakit ang batang ito ay tahasang humiling ng ganitong uri ng pandekorasyong alaga? Kaya't nagbigay siya ng mabuting paalala. Nirekomenda ang 2 uri ng napakalakas na soul type na paru-paro na alaga. Puting pakpak na paru-paro at lupa ng kaluluwa na paru-paro. Ngunit hindi niya alam na ikaw ay isang naglalakad na ensiklopedya ng mga alaga. Pinili siya dahil wala siyang silbi. Puting pakpak na paru-paro at lupa ng kaluluwa na paru-paro. Talaga namang kayang makipaglaban. Ngunit ang kanilang mga kakayahan ay masyadong nakatuon sa atake. Hindi ito purong uri. At ang ruta na inihanda mo para kay Zhongling ay nangangailangan ng isang sukdulang pangunahing suporta. Isang super barracks na kayang walang hangganang palawakin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Kakayahan ng Soul Pulse Move, Soul Essence, ay nilikha para dito. Habang tumataas ang antas, ang epekto ng pagpapalawak ng kaluluwa ay lumalaki ng maraming beses. Ito ang pinaka-perpektong kapareha ng talento ni Zhongling. Kaya, umiti ka ng mabait sa tagapaglingkod. Diretso kang nagdagdag. Kailangan mo ng Soul Vein Mother Butterfly. Bukod dito, kailangan mo pa ng 40 ordinaryong beast level na Shattered Blade Butterflies. Ipadala ito sa lounge. Nang marinig ang iyong matinding paninindigan, hindi na nagdagdag ng salita ang tagapaglingkod. Kaagad na ibinalik ang masigla at magalang na asal. Hindi umabot ng 10 minuto. Ang tagapaglingkod ay nag-utos sa isang 6 na metrong mahabang kulay lila at abo na ahas. Na maingat na inilagay ang 2 malaking lalagyan ng salamin sa inyong harapan. Ang ahas na tinatawag na Double-Headed Viper. Matapos ilagay ang mga lalagyan ay kahit na nagbigay pa ng magalang na bow sa inyo. Ipinapakita ang profesional na kakayahan ng malaking samahan. Maingat na ipinaliwanag ng tagapaglingkod ang mga dapat tandaan. At pagkatapos ay inihatid ang cake at juice. Bago umalis sa silid. Habang tinitingnan ang harap ng espiritu ng ina na paru-paro at ang 40 piraso ng sirang kutsilyo na paru-paro. Ang mukha ni Zhongling ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Ginoo, sobrang ito. Sobrang gastos. Tumingin ka sa kanya. Ang tono ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso. Little Bell, hindi ka katulong. Ikaw ay aking kasama. Sa aking puso. Ikaw at Yuhui ay pamilya ko. Ang maliit na ambag na ito ay para sa ating kinabukasan na magkakasama. Naiintindihan ba? Katuwang at pamilya ang 2 salitang iyon, na parang isang malakas na kulog, ay agad tumama sa puso ni Zhongling. Ang kanyang buhay, sa sandaling ito ay binigyan ng bagong kahulugan. Ang salitang ito ay direktang nagpasiklab ng laban ng loob ni Zhongling. Hindi ko kailanman bibigin ang iyong pagsisikap. Pagkasabi nito, agad niyang pinagana ang kanyang kaluluwa. Nagsimula nang makipagkontrata sa pangunahing kaluluwa ng ina ng paru-paro. Kasabay nito, sa gusali ng punong himpilan ng samahan ng mga tagapagsanay ng halimaw sa lungsod ng Xingmang. Si Suya ay puno ng lubos na kasabikan. Nakatayo sa pintuan ng opisina ng Pangulo. Isang taong pinili ng tadhana. Ang balitang ito ay sapat upang yumanig ang buong lungsod ng Xingmang. Di nagtagal. Dinala siya sa opisina. Nakita niya ang isang nakasuot ng salaming may gintong balangkas. Ang maginoong si Lu Jinlun na may magandang asal ay abala sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Ang tanawin sa opisina ay medyo kawili-wili. Isang makulay na ibon ang masiglang nagbabalat ng ubas para sa kanya. Gamit ang mahahabang tuka, iniaabot ito sa kanyang bibig. Sa mesa, isang pagong ang nag-aalaga sa mga dokumentong kanyang pinirmahan. Gamit ang mga paa, dinidiligan ito ng tinta. At nilalagyan ng maayos na selyo. Si Suya yan. Umupo ka. Hindi man lang tumingin si Lu Jinlun. May magandang potensyal na natagpuan sa seremonya ng pag-activate ng kaluluwa. Maari pang dagdagan ng 20% ang E-level na suporta sa yaman. Direkta namang ibibigay ang E-panandang pandagdag sa mga nakapasok sa Xingmang Academy.
Kababayan, huwag maging kuripot. Ang matandang pangulo ay abala pa ring naglalaan ng mga mapagkukunan para sa mga karaniwang henyo. Hindi niya namamalayan ang paparating na unos. Matapos niyang asikasuhin ang isang dokumento. Pagod na pagod, pinisil niya ang kanyang mga mata. Nasa puso pa rin niya ang paghihinagpis para sa mga bagong bukas na. Lihim na lugar na may mataas na antas ng kamatayan. At nang si Suya ay sasabihin na, ihayag ang isang napakalaking balita. Ngunit nakita niya ang isang eksenang nagpatigil sa kanya. Ang makulay na ibon ay lihim na ipinasok ang mahabang tuka sa ilalim ng shell ng pagong. Parang magnanakaw na kinuha ang dalawang itim na bagay. Nabilog na bilog. Nagmamadali siyang sumulyap kay Guro. Nang makita niyang hindi siya napapansin, bigla siyang tumingin pataas. Nilunok ng diretsyo. Natulala si Suya. Naalala niyang kanina, masigasig na nilalasap ng Pangulo. Kumain ng ilang ubas na pinilas ng ibon gamit ang tuka. Biglang kumulo ang kanyang tiyan. Naramdaman ni Suya ang pamamanhid sa anit. Pati ang tingin niya sa Pangulo ay naging lubhang kakaiba. Ngunit, Lu Jinlun tumingin sa direksyon ng kanyang tingin. Biglang nagsimula ang kanyang tiyan na magpakulo. Nahirapan siyang pigilin ang pagsusuka. Kainis. Sinasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Huwag mong hilahin ang puwet ng malaking utak. Kung maulit pa, hindi ko papayagang nakatusok ang bunganga mo sa kamalayan na nawala ka sa katinuan. Biglang huminto si Lu Jinlun sa kanyang sinasabi. Nahihiya siyang linisin ang kanyang lalamunan. Sa sandaling ito na napakasensitibo, nagsalita si Suya. Ang unang salita niya ay nagpatigil sa atmosfera. Pangulo, ngayon ako ang mangunguna sa seremonya ng pag-akyat ng kaluluwa. Nagkaroon tayo ng isang minimum na antas day. Isang potensyal na makakakuha ng panandang pandagdag. Nagkunot ng noo si Lu Jinlun. Talagang magandang bagay yon. Ngunit sinasabi sa kanya ng ekspresyon ni Suya na, ang mahalaga ay nasa susunod pa. Tunay nga, biglang nagbago ng tono si Suya. Pero hindi ko siya binigyan ng grado. Dahil siya ay isang lingkod lamang. Ang nagising na taong kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang pangunahing espiritong hayop ay isang halimaw ng kaayusan. Ang pagsisiyasat ng aking kaluluwa. Binalik ng marahas ng kapangyarihan ng mga tuntunin. Boom! Parang isang malakas na kulog ang mga salitang iyon. Sumabog sa isip ni Lu Jinlun. Nawala ang pagod at hiya sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng hindi makapaniwalang ligaya. Ayos! Bigla siyang tumayo. Sobrang excited na 3 beses na pinagsalpok ang mesa. Sa ating Singmang City, sa wakas ay may isa na namang tinawag na tagapagsunod, na pinigil sa loob ng 10 taon. Ang lungsod ng Xingmang ay matagal nang nayapi ng ibang makapangyarihang lungsod pagdating sa dami ng mga hinirang. Ngayon, sa wakas makakapagmalaki na. Nasaan ang ginoong iyon? Tinanong ni Lu Jinlun nang hindi makapaghintay. Kailangan kong agad na bumisita. Ang ginoong iyon ay si Songyi. Mabilis na sagot ni Suya. Sinabi niya na dadalhin ang mga tagapaglingkod sa lihim na lugar para mag-level up. Walang sinamang kasama. Agad akong nagmadali upang iulat ito sa iyo. Si Lu Jinlun ay instinctively naisip na ang pinuntahan niyo ay ang beginner's secret realm. Agad siyang nagdesisyon. Suya, bilang isang awakening master ng mga matatanda, malaki ang iyong kontribusyon. Ngayon, agad, sumama ka sa akin upang makilala ang iba pang mga ginoo. Ang balitang ito, dapat nilang malaman agad. At sa oras na ito, ikaw, ay kasama si Zhongling. Nakatayo sa pamilihan sa labas ng lihim na lugar ng Jiao mo. Dito, ang kaayusan at kapayapaan ng lungsod ay tila dalawang magkaibang mundo. Ang hangin ay puno ng mabagsik at magaspang na mamatay taong aura. Sa lahat ng dako, may mga naghahanda pumasok sa lihim na lugar para yumaman. O mga tagapagsanay ng halimaw na kakagaling lang mula sa loob, halos mamatay. Nang nasa samahan ng mga bihirang insekto, nakausap mo na si Tiozon para magpaalam at sabihin kayo ay ligtas. Sinabi mo sa kanya na pupunta kayo sa lihim na lugar para magsapalaran ng ilang araw. Napaluha ang matanda sa kabilang linya sa sobrang saya, luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Paulit-ulit niyang sinabing sige, para sa kanya. Kaya ninyong humawak ng sarili ninyong mga bagay. Sa wakas, mayaalis na niya ang bigat ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, nakatayo ang araw sa kalangitan. Sa pamilihan, umaagos ang init. Si Zhongling ay pawis na pawis. Patuloy na humihip ng hangin gamit ang kanyang kamay. Ang init ng araw na ito ay sobra. Basang-basa na ang damit. Tumingin ka sa kanya, na may ngiti at nagpaalala. Ikaw ay isang Beastmaster na. Subukan mong buhayin ang mga Beast Patterns sa katawan mo. Beast Patterns ay simbolo ng ugnayan ng Beastmaster at ng kanyang mga alaga. Lalo pang pinatibay ang sarili. Bagaman sa antas ng mababang hayop, napakaliit ng pagtaas. Ngunit sapat na ito upang labanan ang mataas na temperatura. Sapat na yon. Nang marinig ito si Zhongling, agad niyang pinagana ang 2 butterfly beast pattern sa kanyang kanang balikat at walang pangalan na daliri. Isang malamig na pakiramdam ang agad na kumalat sa buong katawan, na nagtaboy sa init. Sumigaw siya ng tuwang-tuwa. Hindi na talaga mainit. Ginoong binata. Kaya kapag papasok tayo sa lihim na kaharian ng mga sungay na demonyo, magagamit ba rin natin ito para labanan ang matinding init? Kakatapos lang magsalita ni Zhongling Qiannang. Isang matipunong, malakihang kalagitnaang lalaki sa tabi nila ay napahagikik. Napuno ng paghamak. Maliit na babae. Una mong pagbisita sa kanto ng mahiwagang dako, di ba? Akala mo anong lugar ito? Picnic. Ang ilang kasama niya sa likod ay sumabay sa pagtawa. Puno ng pang-uuyam ang kanilang mga mata. Sa loob ng mahiwagang dako, karaniwang 50 degree. Sa paunahing lugar, umaabot ito ng 60 degree. Sa pamamagitan lamang ng mga hayop na pattern. Ha! Hindi lalampas ng 10 minuto ay magiging uling ka na. Lalong nagiging masigasig ang lalaking iyon. Sumisigaw na parang isang halimaw. Ang laway ay nagkalat. Kayo mga maliliit na may balat na maselan.
Wala kayong alam pero naglakas loob kayong pumunta rito. Nagmamadali ka bang maghatid ng pagkain sa mga demonyo? Gusto nila ang mga ganitong merienda mula sa inyo. Ito ay hayagang pang-insulto. Agad na namula ang mukha ni Zhongling. Sa mga sandaling iyon, ang iyong kalmadong boses ay umabot sa aming pandinig. Agad nitong pinatigil ang ingay sa paligid. Ang aming buhay o kamatayan. Huwag na kayong mag-alala. Habang nagsasalita ka, dahan-dahan mong kinuha mula sa bag ang isang palanggana ng maliwanag, na may malamig na bulaklak ng yelo, na nakayakap sa dibdib. Maliit na kampanilya. Ang bulaklak ng yelo na pinabayaan kong dalhin mo. Ipakita mo na. Agad na naisip ni Zhongling. At kumuha rin ng isang kaparehong palanggana mula sa kanyang bag. Sa isang iglap, dalawang malalakas na lamig ang kumalat. Ang hangin sa loob ng 3 metro sa paligid ay tila biglang pumasok sa malalim na taglamig. Ang matinding init ay nawala. Ito ay 2 palanggana ng mga yelo na may kalidad ng tanso. Bawat palanggana ay nagkakahalaga ng 200,000 federal na barya. Ang buong pamilihan ay biglang naging tahimik. Ang mga tao sa paligid na nanonood ay nagbago ang tingin mula sa kasiyahan patungo sa pagkabigla. Itong 2 batang lalaki ay basta na lang naglabas ng kagamitan na nagkakahalaga ng 400,000. Ang ngiti ng pang-aasar ng matandang lalaki ay biglang natigilan. Pinalitan ang hayagang kasakiman. Humakbang siya pasulong. Nagbago ang tono niya, naging kakaiba. Ang banta ay halata na. Bata, mayaman ka ah. Ngunit bilang isang nakatatanda, kailangan kitang bigyang alam. Sa lihim na lugar, ang pinakamapanganib ay hindi ang mga demonyo, kundi ang tao. Ganito na lang. Sapat na ang isang palanggana para sa inyo 2. Ang isa pang palanggana, ibebenta namin sa halagang 10,000. Kita-kit sa susunod sa lihim na lugar. Dahil sa bulaklak na ito, ang kupo ng Hunter Horn namin pa rin ang magbabantay sa inyo. Hayagang pagnanakaw. Napansin ng mga tao sa paligid. Ito ay tipikal na paggamit ng katandaan para mang-api. Pang-aapi gamit ang kapangyarihan. Ngunit, hindi ka pa nakakapagsalita. Isang malamig at kaaya-ayang pag-uyam ang narinig mula sa gilid. Parang yelong butil na bumabagsak sa pinggan ng Jade. Isang grupo ng mga asong lansangan mula sa ibabang distrito. Sa halip na mag-alala tungkol sa iba, mas mabuting unahin munang alalahanin kung pag-uwi ba nila. Kakainin sila ng kakaibang nilalang na inakala silang mga maliit na maanghang na merienda. Hindi pa nga natatapos ang salita. Isang napakagandang babae na nakasuot ng nakasisilaw na pulang mahabang damit. Naglalakad siya ng elegante at mabilis. Biglang lumitaw si Sean Wen sa harap ng lahat. Iyon na ang Hongji mo. Natulala ang mga miyembro ng Lijiao Squad. Ngunit ang susunod na sinabi ni Hongji, na mas tumatagos sa buto kaysa sa nagyelong hangin ng Siberia. Oh, nakalimutan ko. Dahan-dahang bumuka ang kanyang pulang labi. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Kayo na mga nasa 34 na taong gulang na naglalaro pa sa unang antas ng lihim na lugar, basura. Wala nga kayong sariling alaga. Nakakabahala. Baka nga ayaw pa kayong lapitan. Walang gana kumain. Ngayon, umalis kayo. Huwag mong dumisan ang mata ng aking amo. Ang mga salitang ito ay parang malakas na sampal na matinding tumama sa mukha ng bawat isa sa grupo ng mga mangangaso. Ito ay hindi na isang pangaki, kundi isang pampublikong pang-insulto na parang mapa. Agad na naging kulay atay ang mukha ng 5 tao sa grupo ng mga mangangaso. Ang kanilang buong kapangyarihan ay biglang sumabog. Nag-ayos ng posisyon para umatake. Ininsulto siya bilang basura sa harap ng buong palengke. Kung papayag nilang tiisin ito, huwag na silang manatili rito mula ngayon. Malaking labanan. Malapit nang sumiklab. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw mula sa wala ang isang payat na butong espada na may kakaibang hugis ng hawakan. Isang makinang na sinag ng espada ang kumislap sa harap ng 5 tao. 5 hibla ng buhok sa noo. Sabay-sabay na humulog. Tahimik ang buong lugar. Ang bilis nito, anong halimaw ito? Parang blanko ang isip ng mga nanonood sa paligid. Ang 5 miyembro ng pangkat na Hunter Horn ay lalo pang pinawisan. Basang-basa ang kanilang likod. Alam na alam nila na kung hindi dahil sa mga alituntunin ng Starry Brigade, ang espada kanina ay hindi buhok ang puputulin, kundi ang kanilang mga leeg. Sa susunod na segundo, isang eksena na higit pang nagpagalit sa kanilang kaluluwa ang nangyari. Ang madugong anino ay tahimik na bumalik sa iyong harapan. Magalang na yumuko at bumati. Ginoo, nahuli ako. Nabahala ko kayo ng ilang langaw. Itinaas ni Hongji ang kanyang ulo. Isang dalisay na ngiti ang lumitaw sa kanyang napakagandang mukha. Ngunit ang kanyang tingin ay lumampas sa iyo at napadpad sa koponan ng mga manghuli. Pumasok sa lihim na lugar. Aayusin ko ang mga ito. Yung ngiti na yon, mas nakakatakot pa kaysa sa pinakamalupit na demonyo. Ang 5 tao ng hunting squad ay natakot na natakot. Agad na naisipang huwag nang pumasok sa lihim na lugar. Anong mukha? Anong dangal? Walang halaga sa harap ng kamatayan. Nang sila'y naghahanda ng umalis ng tahimik, tinawag mo sila. Huwag magmadali. Tumingin ka sa leader na lalaking nasa gitna na may ngiti sa iyong mukha. Katatapos lang. Hindi ba't gusto mong bilhin ang aking yelo na bulaklak sa halagang 100,000? Biglang nanigas ang katawan ng lalaki. Namumutla ang mukha. Hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon na magsalita. Ipinasa kay Hongji ang bulaklak ng yelo na nasa bisig ni Zhongling. Naintindihan ni Hongji. Hawak ang bulaklak. Nilalaro ng kabilang kamay ang matalim na tabak na yari sa buto. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa lalaking yon. May bahagyang kurba sa sulok ng kanyang bibig. Tinutok niya ang kanyang tingin sa kanya. Wala siyang sinabi. Ngunit lahat ay nasa pagitan ng mga salita. Sa wakas, hindi na nakayanan ng lalaki ang tahimik na presyon. Tumutremble ang kanyang boses. Halos umiiyak na sinabi niya sa kanyang kasama. Mayroon lang akong 240,000. Manghiram kayo sa akin ng tig 15,000.
Sa wakas, nakaipon siya ng 300,000 na federal na pera. Inabot ito ng buong puso. Tinanggap mo ang pera. Ayaw mo nang tingnan sila kahit isang beses. Lumiko ka at kasama sina Zhongling at Hongji, naglakad patungo sa pasukan ng lihim na lugar. Si Hongji naman ay basta nalang itinapon ang bulaklak na yelo na nagkakahalaga ng 200,000 sa kanya. Lumiko, sumusunod ng sunod-sunod sayo. Matikas at maayos. Ang dagdag na 100,000 ay ang presyo na binayaran nila dahil sa kanilang katangahan at kasakiman. Pasukan ng lihim na lugar. Hinadlangan kayo ng mga gwardiya ng hukbong Xingmang. Kumusta? Kailangan ng rehistrasyon para makapasok sa lihim na lugar. Nakarehistro na ang mga yun nila. Kailangan din niya. Itinuro ng gwardiya si Hongji. Mukhang natural lang kay Hongji. Maging may kaunting pagmamalaki, nagsalita siya. Ako ang alaga ng aking Panginoon. Nagtaka ang gwardiya. Alagang halimaw na hugis tao. Napakaliksi pa rin, na hindi naiiba sa isang tunay na tao. Sigurado kang tumango. Tama, siya ang aking alagang halimaw. Para patunayan, sa isang pag-isip ni Hongji, 5 payat na espada ng buto ang lumutang sa hangin sa tabi niyo. Walang anumang pag-alo ng enerhiya ng kaluluwa. Sumikip ang pupila ng gwardiya. Hindi na siya nagtanong pa. Nagpaalala na lang siya ng ilang patakaran sa kaligtasan bilang formalidad. At pinayagan kayong pumasok sa pasukan ng lihim na lugar na parang salamin. Sa sandaling tumawid kayo sa pasukan, sumalubong ang pakiramdam ng kawalang timbang at pagkahilo. Sa susunod na sandali, ang masangsang na amoy ng asupre at ang magaspang at mabangis na mga ugong ay pumuno sa inyong mga pandama. Amo, mga sungay na halimaw. Itinuro ni Zhongling ang 2 halimaw sa malayo na humahagibis papalapit rito. Medyo kinakabahan, inilabas niya ang aparato ng misteryosong rehiyon para tingnan ang impormasyon. Ang 2 sungay na halimaw ay hindi higit sa 1.5 metro ang taas. Ngunit ang mga kalamnan ay nagiging masigla, parang mga gumagalaw na bundok ng laman, na naglalabas ng malupit na aura. Subalit, kapag tiningnan mo ang 2 halimaw na iyong dinisenyo, wala kang nararamdamang alon sa iyong puso. Sa halip, ang bulaklak ng kaluluwa sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Masayang nag-init ang mga bulaklak. Nagnanais ng masaganang enerhiya ng buhay. Ang tingin ni Hongji ay naglalakbay sa katawan ng demonyo. Sa huli, matindi niyang tinitigan ang mahigit 40 sentimetro na mahabang sungay sa kanilang ulo. Punong-puno ng pagnanais na subukan. Para sa kanya, ito ay mga dekalidad na materyales. Ngunit hindi mo siya pinapayagang kumilos. Si Yao Lingdang, tahimik mong sinabi sa katabing si Zhongling. Itong 2, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Tandaan mo, atakihin ang mga mata, ang ilong at ang tiyan. Huminga ng malalim si Zhongling. Ang takot ay napalitan ng kasiyahan. Sa samahan ng mga insekto, nakatulong ka na itaas ang kalidad ng kanyang pangunahing paru-paro sa tanso. Malaki ang nadagdag na kapasidad ng kaluluwa. Nagawa niyang makipagkontrata sa kabuang 19 na pirasong talim na paru-paro. Ginoo, sumigaw siya ng may lambing. Pinaandar ang lakas ng kaluluwa. Lumitaw ang inang paru-paro ng kaluluwa. Kasunod nito, 19 na kasing laki ng mangkok. Mga paru-paro na ang mga pakpak ay parang talim. Parang mga namumulaklak na rosas ng bakal. Lumulutang sa kanyang tabi. Habang malakas niyang inihampas ang maliit niyang kamay. 19 na paru-parong talim ang hinati sa 2 pangkat. Na naging 2 pilak na bagyong kamatayan. Sa isang kisap mata sumalakay ito sa 2 demonyong may sungay na tumatakbo papalapit. Ngunit ang unang pagpapatama ng 19 na paru-parong talim ay nag-iwan lamang sa 2 makapal ang balat na demonyong may sungay na 19 na sugat na kasing laki ng mangkok. Dahil sa sakit, umangal ng mabagsik ang mga demonyong may sungay. Isang malaking pang-itaas na bahagi ang nagdadala ng masamang hangin. Biglang bumagsak sa grupo ng mga paru-paro. Sa oras na yon, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga pira-pirasong paru-paro na tinamaan ay hindi nagkabasa, kundi sa hangin ay biglang naghiwa-hiwalay at naging higit sa 10 mas maliliit na individual. Kasanayan, paghiwalay ng talim, isang naging 10, 10 naging 100. Sa isang kisap, 19 na paru-parong talim, nahati sa halos 300 mas maliliit na, mga mas mabilis na talim. Sila'y parang ulan ng mga palaso na tumanggap ng isang utos, na bumuo ng isang makulay at nakamamatay na bagyo ng metal, na muling humampas sa 2 demonyong may mga sungay. Ang liwanag ng mga espada ay mabilis na lumilipad. Ang alon ng enerhiya ay kumakalat. Sa loob ng wala pang 1 minuto, ang labanan ay nagwakas. Ganap nang nawala ang mga senyales ng buhay ng 2 demonyong may sungay. Ang katawan ay naging mga pira-pirasong buto at tissue sa patuloy na paghiwa ng pira-pirasong paru-paro. Ang natitirang enerhiya ay dahan-dahang nawawala sa hangin. Si Zhongling ay napalaking ang kanyang mga mata. Nabigla siya sa nakasisindak at nakabibiglang tanawin sa kanyang harapan. Alam niyang siya ay lumakas na. Ngunit hindi niya kailanman naisip na siya ay makakapaglabas ng ganitong nakakatakot na lakas. Ako, ang binata, ay sobrang galing pala. Tumingin ka sa mga bagay na lumilipad sa hangin. May sumisikip sa iyong tiyan. Ngunit ang iyong mga mata ay tila kalmado. Alam mo nang mabuti. Ito ang mundo ng mga Beastmaster. Ngayon, hindi mo sila pwedeng gawing buto. Bukas, sila ang maghihiwalay ng iyong laman. Pinipigilan mong maramdaman ang pisikal na hindi komportable. Hindi dahil sa takot, kundi para mas mabilis na makapag-adapt sa mga patakaran. Tumingin ka sa masiglang si Zhongling. At tiyak na tumango siya. Talagang malakas ka ngayon. Sa hinaharap, mas magiging malakas ka pa. Matagal mo nang nakita ang talento ni Zhongling. Kung hindi niya siya ituturing na kasamang nakikipaglaban. Kapag nakalabas na tayo mula sa lihim na lugar, kukuha ako ng isang tagapaglikha. Tutulungan kitang itaas ang lahat ng mga sirang paru-parong talim na ito sa kalidad ng tanso. Kung maswerte, maaaring ang ilan sa kanila ay mag-evolve at maging mga paru-parong talim. Pagdating noon,
Kaya pa nitong hiwain pati ang mga buto mo. Nang marinig ang tagapaglikha, napalitan ng pag-aalala ang tuwa sa mukha ni Zhongling. Sobrang mayabang ang bawat isa sa mga tagapaglikha. Makakakuha ba tayo sa kanila? Umiti ka ng may kumpiyansa. Hindi tayo ang mag-recruit. Ang tono mo'y kalmado ngunit puno ng di maikakailang lakas. Sila, kusang lalapit. Huwag munang pagtuunan ng pansin ang iyong pagkatao bilang isang tadhana. Sa pamamagitan lamang ng panandang pandagdag na potensyal na ipinakita ni Zhongling. Sapat na ito upang maraming mga tagalikha na nagnanais na kumapit sa mga makapangyarihan ang lumapit. Sa mundong ito, ang talento ay ang pinakamalakas na salapi. Sa sandali ng pagkamatay ng demonyo, mula sa iyong kaluluwa, ang bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa ay nagpadala ng nagmamadaling pagmamakaawa. Parang batang nakakita ng candy. Nang makuha ang pahintulot mo, ilang mahahabang hibla ng bulaklak ang sumulpot mula sa kawalan. Tulad ng mga tentakulo ng anemon ng dagat. Tahimik na tumusok ito sa balangkas ng demonyong may sungay. Lubos nitong sinipsip ang natitirang buhay at enerhiya ng kaluluwa. Tapos na ang paglilinis. Panahon na para sa isa pang masugid na kumakain. Tinutukso ka ni Hongji. Napilitan kang umiti. Pakiramdam mo'y mas parang tagapag-alaga ka. Sige na. Ang natitira ay para sa'yo. Isang utos. Dahan-dahang lumakad si Hongji patungo sa labanan. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag ng mapulang enerhiya, na masiglang humahampas sa mga labi ng demonyo sa lupa. Tamang-tama niyang kinokolekta ang lahat ng natitirang materyal at enerhiya. Ang kakaibang karayom sa kanyang bewang ay sabay na na-activate. Naghihiwalay ng pinungpulang sinulid, at maayos na idinidirekta ang enerhiya sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, agad na naging maayos muli ang lugar. Parang walang bakas na naganap na labanan. Hindi pa umabot ng 3 minuto. 2 buhay na demonyong may sungay, kasama ang anumang bakas ng kanilang pag-iral, ay lubusang nawala mula sa mundong ito. Nakanganga si Zhongling habang pinapanood ang eksena. Bahagyang nagulantang ang kanyang pananaw sa mundo. Kailangan niya ng kaunting oras upang masanay sa kapatid na si Hongji na hindi nag-aksaya ng kahit isang butil ng bigas. Noong kayo ay unang nagpakitang gilas sa lihim na lugar ng Jiao mo, ay may balita na umusbong sa mga mataas na lupo ng buong Xingmang City. Sa gitna ng Xingmang City, Xingxiong Tower, isang babae na may maikling pulang buhok, habang gumagamit ng kutsara para hukayin ang malaking pakwan. Nagmamadali niyang itinulak ang chessboard sa harap niya. Ayaw na. Wen Tao. Tuwing naglalaro ako sa'yo, talo ako. Sobrang malas ko. Ang lalaki sa tapat na nakaasul ay ngumiti ng mahinahon, na may panghihinayang. Si Azwa. Siya ang nagpilit sa akin na makipaglaro ng chess. Sabi mo ay kailangan nating ibalik ang laban. Ang babaeng tinatawag na Azwa ay nag-aalala at kumagat ng isang piraso ng pakwan. Pilit na iniiwasan ang usapan. Speaking of which, matagal na tayong walang bagong destiny holder sa Xingmang City. Sinasabi na ang ibang mga bayan ay may 4 na raes na mga halimaw na lumabas na. Kinuha ng pamilyang Fang sa Kyoto ang 2. Maaari nang ituwid ang kanilang mga nawalang yaman noon. Ang lalaki na nakasuot ng asul na damit, si Wen Tao, ay may mahinahong tono. Ang paglitaw ng mga taong may tadhana ay hindi natin kayang kontrolin. Ang maaari nating gawin ay alagaan ang kanilang pag-unlad sa kanilang paglitaw. CJ, tawag. Ipinusok ni Linzhuo ang kutsara sa pakwan. Ayos. Susunod ang bagong dating na pinili ng kapalaran. Tagapangalaga, turno na ako. Kung mangahas kang agawin, lulutuin ko bilang nilaga ang mga dinhay na inaalagaan mo, para mapalakas ang katawan ng mga maliliit na nilalang. Bahagyang umubo si Wen Tao. Tahimik niyang inayos ang chessboard. Talagang napag-isipan niya yan. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung sino ang susunod na pinili ng tadhana? Kailan kaya anong taon at buwan? Para maisalba ang buhay ng ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Matapang na binuksan ni Wen Tao ang usapan. Zhu, ikaw ang namamahala sa bayan ng mga misteryo. Kamakailan, ang mga daga ng masamang dugo ay tila nagiging aktibo muli. Nagsimula na ba silang kumilos muli? Tungkol sa mga seryosong bagay. Agad na sumimangot si Linzhuo. Isang init na tila kayang sunugin ang lahat ay biglang nawala. Malamang ay may ilang mga matandang hindi pa namamatay na nakalusot na. Hintayin mo si Xunlan na bumalik. Sasamahan natin siya. Dapat nating tanggalin ang grupong ito ng mga nakakasuklam na tao. Walang Frost Day at Night Star. Hindi dapat magkaroon ng gulo sa Starshine City. Naisa nang sumagot ni Wen Tao. Ngunit biglang nagbago ang kanyang kalmadong ekspresyon. Hindi niya mapigilang umiti. Tumingin si Linzhuo sa kanya ng may pagdududa. Nanganak na ang asawa mo. Si Li Cheng tuwang-tuwa. Si Wen Tao ay walang magawa. Wala pa akong asawa. Sa kanyang malalim na mga mata, ay makikita ang taos pusong kagalakan. Si Pangulong Lu ng Asosasyon ng mga Beast Tamer ang dumating. Hindi siya kailanman personal na pumupunta sa Xingxiong Tower para sa mga maliliit na bagay. Azu, binabati kita. Malamang magiging tagapangalaga ka. Di pa man natatapos ang sinabi. Biglang tumayo si Linzhuo. Naglabas siya ng malakas na hiyaw ng tuwa. Kasunod nito ay isang malakas na tawa na hindi pambabae. Hahaha. Sa wakas, magiging tagapangalaga na ako. Hindi ko alam kung batang lalaki o batang babae. Kung babae, bibigyan ko siya ng maraming magagandang palda. Kung lalaki, hawak-hawak niya ang kanyang baba. Umiti siya ng masama. Maghihirap na lang ako. Araw-araw, magluluto ako para sa kanya. Nagtatalo ng talukap ng mata ni Wen Tao. Anong kasalanan ng lalaki? Bakit siya pinaparusahan ng ganitong tindi? Agad siyang nagsalita. Sige na, magluto na lang. Mayroon akong isang kanlungan na bagong dating. Tama lang na gawing regalo sa pagkikita. Huwag kang umaasa. Agad na naging alerto si Linzhuo. Parang munting inang dragon na nagbabantay ng pagkain. May silungan din ako. Kung ibibigay man, ako muna ang mauuna. Magpapadala man ng supply, magpapadala nga. Pagkain. Gusto ko rin gumawa.
Habang nag-aaway ang dalawa, isang madilim asul na higanting dragon na may habang 100 zang ang pabilog na dumating. Bahagyang iniunat ang mga kuko ng dragon. Ipinasok sa loob ng Tor sina Lu Jinlun, pangulo ng samahan ng mga tagapamahala ng hayop at ang nanginginig na awakener. Si Suya, Monting Loach, salamat sa iyong pagsusumikap. Ito para sa iyo. Hinagis lang ni Lin Zuo ang kalahating pakwan. Ang higanting dragon ay walang magawa at nilunok ito. Ngunit sa loob ay sumisigaw. Karne, gusto kong kumain ng laman. Kakausapin na sana ni Lu Jinlun si Suya na huwag mag-alala. Nang marinig niya ang boses ni Lin Zuo na puno ng sama ng loob. Ginoong Lu, ganun ba kamasama ang luto ko? Hindi mo pa pinapayagan ang baguhan na kumain. Biglang nagulat si Lu Jinlun. Agad siyang yumuko at bumati. Sabi ng malakas, Panginoong Weire, huwag po kayong magalit. Dumating po ako para maghatid ng magandang balita. Ang ating lungsod ng Xingmang ay muli nang nagkaroon ng isang taong itinadhana, Panginoon. Agad na naagaw ang atensyon ni Lin Zuo. Nagmamadali siyang nagtanong, nasaan siya? Dalhin mo ako para makita. Walang pagmamadali. Hinadlangan siya ni Wen Tao. Ang kanyang tingin ay mahinahon ngunit puno ng lalim habang nakatingin kay Suya. Nagbago ang tono niya at naging labis na seryoso. Ikaw ay isang guro ng paggising. Tila nakita mo ang mga tanawin sa pundasyon ng kaluluwa. Maaari mo bang hatulan kung aling aspeto ng mga alituntunin ito? Ang tanong na ito ay agad na nagpatigil sa hangin ng buong Tower of Time. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Suya. Si Suya ay kinakabahan at pawis na pawis ang kanyang palad. Na naalala ang tanawin na puno ng buhay. Na may nanginginig na boses ay sumagot. Ginoong Jing Shui, ang nakita ko ay walang katapusang sigla. Kung hindi ako nagkakamali, ang alaga ng ginoong ito ay dapat na kontrolado. Mga patakaran na may kaugnayan sa paggamot. Parang isang kulog na sumabog sa loob ng Tor. Oras. Sa sandaling ito, huminto. Kagawaran ng paggamot. Kahit nakasing tahimik ng malambot na alon, ang boses ay hindi mapigilang nanginginig. Si Lu Jinlun ay kusang nagtakip sa kanyang dibdib. Pabilis ng puso. Paggamot. Buong bagong Siang Federation. Sa kasalukuyan, isa lamang ang may kakayahang magpagaling. At hindi pa ito dalubhasa sa patakarang tubig. Kahit na ganun, ang taong iyon ay nananatiling isa sa pinakagalang na nilalang. Maliban sa 3 emperador, 4 na Diyos at 5 Panginoon. Pangalan ng purong sistema ng paggamot, mga tagapagmana. Ang kanilang potensyal na rating. Ang pinakamababang antas ay Yaya. Ito ay sapat na upang baguhin ang kabuuang estruktura ng pamumuhay ng mga tagapagmana. Ito ang pinakamataas na karangalan ng buong lungsod ng Xingmang. Si Wen Tao ang unang nakapansin. Agad na naging napakaseryoso ng tono. Alamang tungkol sa bagay na ito. May ilang tao. Tanging ako at isa pang awakener. At si Pangulong Lu. Agad na sumagot si Suya. Lahat kami ay sumailalim sa profesional na pagsasanay. Naglabas na rin si Pangulong Lu ng utos na huwag magsalita. Bago pa siya nakatapos magsalita, biglang mabilis na tumunog ang komunikador na nakakabit sa baywang ni Lu Jinlun. Tumingin siya sa mensahe. Bigla siyang nagbago ng kulay. Basang-basa ang kanyang likod sa malamig na pawis. Inaasahan na niyang gusto ng 2 tao na makita agad ang bagong kayamanan. Kaya't nagpadala na siya ng tao sa 3 pasukan ng bagong manlalaro na naghihintay. Ngunit, ang mensahe mula sa komunikador ay, 3 bagong manlalaro. Wala rin nakarehistrong impormasyon tungkol sa taong iyon. Ang impormasyon ng pagkakakilanlan niya ay hayag na nakarehistro sa misteryosong kaharian ng mga horn demon sa hilagang labas ng lungsod. At, kasama niya ay isang katulong na kagaya niyang kakabagong nagising. Pumasok ng mag-isa. Anong nangyari? Naramdaman ni Lin Zuo na may mali. Naiiyak na ang boses ni Lu Jinlun. Halos sigaw na. Iyan, ang ginoong iyon. Siya. Pumunta siya sa lihim na kaharian ng mga sungay na demonyo. Hindi pa niya natatapos magsalita. Isang nag-aalab na kulay rosas na bahaghari ang sumiklab sa kalangitan. Pumutol sa mga ulap. Mainit na alon. Naghahanda. Pupunta akong iligtas ang tao. Ang galit at nagmamadaling tinig ni Lin Zuo ay umabot sa kalangitan. Sa buong itaas ng sentro ng lungsod. Biglang natakpan ng malalaking ulap na nag-aapoy. At mabilis na umaabot patungo sa hilagang distrito. At sa oras na ito, sa kailaliman ng anggulo ng demonyo, kakatapos mo lang makipagtulungan kay Zhongling upang linisin ang isang maliit na grupo ng mga anggulo ng demonyo. Tungkol dito, wala ka pang kaalaman. Para sa iyo ngayon, ang anggulo ng demonyo ay hindi isang lungga ng mga dragon at tigre. Ito ay isang bagong manlalaro na pagsasanay. Ang iyong pakikipagtulungan kay Zhongling ay talagang walang awa. Mga piraso ng mga demonyo. Ang buto ng espada ng Red Queen ay tumusok mula sa butas ng mata. Nagpatumba ng 12 ng mga demonyo. Ang Red Queen ay naging isang pulang buhawi na pangunahing umaatake. Si Zhongling ay nag-uutos sa mga piraso ng talim na masigasig na nag-aani sa paligid. At ikaw, siya yung nakatayo sa gitna ng bagyo, na parang naglalakad sa likod bahay niya nang walang pakialam. Tuwing tumitindi ang laban, tinatawag mo ang Diyos ng muling pagkabuhay. Ang iba ay pinapahalagahan ang mga healer. Pero ikaw, ay ginagamit ito na parang isang walang katapusang bukal. Na parang ang liwanag ng muling pagkabuhay ay libre lang na ibinabato. Mayroong nakamamanghang buff na ito. Si Hongji at ang grupong Shattered Blade Butterfly ay tuluyang nagwala. Ganap na isinusuko ang depensa. Bumabayad ng buhay para sa pinsala. Naging 2 pinakamabisang makina ng pagpatay.
Sa buong araw, nakatapak sa libu-libong bangkay ng mga Horn Demon. Si Hongji at ang Shattered Blade Butterfly ay parehong umabot sa antas 10 ng mga mortal na halimaw. Ibinigay mo ang ilang dosenang energy core na parang candy kay Su Sheng Tianxiu. Kaya't umabot ito sa max level kahit walang kill. Ang natira ay ibinigay kay Zhongling. Ngunit ang mas mabilis na umunlad ay ang pagbabago ng kalooban. Ang lihim na lugar na ito ay isang madilim na gubat na nagtanggal ng balat ng lahat. Sa daan, palaging may mga tao na gustong gawing karne ang mga tao ninyo. Sinasadya na dalhin ang halimaw dito. Noong una, nagdadalawang isip pa si Zhongling. Ngayon, mabilis na siyang nagbigay ng utos kaysa sayo. Inutusan ang Shattered Butterfly na durugin ang mga taong ito at ang mga demon na may mga pangil. Kapag ang pagpatay ay hindi na nangangailangan ng mental na paghahanda, doon ka palang tunay na makakapagtapos sa bagong tutorial ng mundong ito. Siyempre, sa kadiliman may mga liwanag na paminsan-minsan. Para sa mga adventurer na may mabuting puso na nagpaalala sa inyo, wala ka ring pakialam na hayaan si Hongji na linisin ang mga humahabol sa kanila. Kaya, sa loob ng isang araw, isang alamat ang isinilang. Isang pares ng mga kabataang may suot na pulang damit at may mga talim na paru-paro ay naglalakad ng matatag sa lihim na lugar ng mga demonyo. Kaya pa nilang muling tumubo ang naputol na mga galamay. Sa labas ng pasukan ng lihim na lugar, halos nagyelo na ang atmosfera. Mahigpit na isinara ng hukbong singmang ang paligid. Dalawang figura na ang presensya ay kasing lalim ng kailaliman at dagat ang matayog na nakatayo. Sa tabi nila nang may paggalang na nakatayo ang pangulo ng samahan ng mga tagapamahala ng halimaw, Lu Jinlun. Nanlambot ang mga tuhod ng mga manlalakbay na kakaligtas mula sa loob ng lihim na lugar. Ang eksenang ito, babagsak na ba ang langit? Isang kalagitnaang lalaki na may peklat sa mukha. Kakatapos lang niyang bumalik sa sarili mula sa ligayang dulot ng nakaligtas. Sumasabog ang laway habang ipinagyayabang niya sa mga kasama. Lao Liu, sasabihin ko sa'yo. Ang dalawang batang iyon, mas bata pa kaysa sa anak kong lalaki. Kasama ang isang babaeng nakapula na hindi lang kakaiba kundi nakakatakot pa. Pinilit niya kaming hilahin palabas mula sa mga bibig ng 12 ng sungay na halimaw. Bigla niyang hinampas ang kanyang hita. Nanginginig ang boses niya. Ganap na kinagat ang talampakan ni Lao Tzu. Hulaan mo, tinawag ng binata ang isang alagang nilalang na ang buong katawan ay nagliliwanag. Isang puting liwanag ang kumislap. Ang talampakan ni Lao Tzu. Muling tumubo mula sa laman ng sugat. Lumabas na nga. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Isang pulang anino ang biglang lumipat sa kanyang harapan. Sa napakagandang mukha na yon, puno ng hindi mapigilang pagkabahala. Ako si Lin Zhuo, ang pinuno ng Zen Gisi. Hinatak niya ang kwelyo ng lalaki. Ang sinabi mo kanina. Ulitin mo nga yon. Punong tagapamahala ng bayan. Halos umihina ang lalaking iyon sa takot. Ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa Starfire Army. Nanginginig siya habang inulit ang iyong mga ginawa. Takot na mapagkamalang kasama ng mga kakaiba. Nagmamadaling magdagdag. Ginoo, ang ginoong iyon ay kayang magpagaling ng mga alagang hayop. Hindi siya pwedeng masamang tao. Nang marinig na ligtas ka, bahagyang humupa ang galit ni Lin Zhuo na muntik nang magliyab hanggang sa kalangitan. Si Wen Tao sa tabi. Ang lalaking mula noong una ay tila kalmado at walang iniinda. Ngayon, puno rin ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Azu, may bahid ng pagkabigla ang kanyang boses. Muling pagkabuhay ng mga naputol na bahagi. Sa pagkakataong ito, posibleng talagang natagpuan natin ang isang tunay na hiyas. Nang marinig ni Lin Zhuo, agad na nawala ang kanyang dating pagkabalisa. Pumalit ang nag-aalab na kabayanihan. Bigla niyang hinampas ang balikat ni Wen Tao. Muling nagtawanan. Hahaha, talagang hindi nagkamali ang ina na ito sa batang ito. Pumatay ng isang buong araw at hindi pa rin lumabas. Siyempre, para sa pag-akyat ng ranggo ito. Tiningnan niya si Wen Tao na may hamon. Hoy, noong panahon mo, 75% ang antas ng pag-explore mo sa unang antas ng lihim na mundo, di ba? Sa tingin mo, ang maliit nating ito. Kaya ba niyang lumampas sa 80%? Umiling si Wen Tao nang walang magawa. Ngunit tumingin siya papunta sa pasukan ng lihim na lugar. Malalim ang kanyang tingin. Zhu, sa tingin mo, makakontento siya sa 80% lang. Samantala, sa kailaliman ng lihim na lugar, Ginoo, tumataas na ang temperatura. Malapit na tayo sa pangunahing lugar. Pinunasan ni Zhongling ang kanyang pawis. Itinuro ang mga hindi pa nagagawang minahan sa daan. Nagmukha siyang nag-aalala. Tila nag-aalala at nagtapak-tapak sa paa. Lahat ng ito ay pera. Dumaan na ako sa ilang minahan pero hindi makuha. Kung ilalagay ito sa tindahan, tingnan mo ang hitsura niyang mahilig sa pera. Ngumiti, maliit na kampanilya. Bumukas ang pananaw. Sa hinaharap, ang lahat ng yaman ng mundo ay sa atin. Tinapik mo siya sa balikat. Agad na lumamig ang kanyang tingin. Tumingin sa tahimik na lupain. Magpakatatag ka. Ang mga demonyo dito ay naalis na lahat. Isang bagay lamang ang ipinapahiwatig. Tunay na malaking boss ay malapit nang lumabas. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Hiyaw! Isang napakalakas na sigaw ang pumutol sa hangin. Ang lupa ay malakas na nanginginig. Isang nakakatakot na nilalang na may haba na higit sa 10 metro at kahawig ng higanteng butiki ay mabilis na tumatakbo sa matitigas na bato ng Liansun. Ang madilim na pulang balat nito ay puno ng makakapal na keratin na mga tagiliran. 6 na makakapal na paa na may laman na palikpik. Ginagawa nitong madali ang paglakad sa magaspang na lupain. Ang bilis nito ay 5 beses ng sa Horn Demon. Si Zhongling ay kusang naglabas ng Secret Realm Communicator. Ang nakakabinging tunog ng mekanikal na alarma ay biglang umingay. Babala. Natukoy ang elite na unit mula sa antas 2 na lihim na dimensyon. Ang larva ng higanteng nakakatakot na demonyo ay lubhang mapanganib. Inirekomenda ang agarang paglikas. Bigla ang pumutla ang mukha ni Zhongling. Ito ang elite ng antas 2 na lihim na dimensyon. Isang halimaw na higit sa ordinaryo. Ito ay isang pag-atake na parang pagbagsak ng dimensyon.
Hindi mo man lang itinataas ang iyong talukap. Ang tono mo ay kasing walang pakialam ng paghusga sa isang asong ligaw sa tabi ng kalsada. Isa lang itong kuting. Hongjai, huwag ka nang maglaro. Tapusin mo ito sa loob ng 3 minuto. Sundin ang utos. Aking Panginoon. Nang marinig ang iyong utos, si Hongji na palaging sumusunod sa likuran at kumukuha ng basura para kainin. Umusbong sa kanyang mga labi ang isang mapangahas at napakagandang malamig na ngiti, na nakalunok na ng mahigit 4,000 bangkay ng mga demonyong may sungay. Matagal na niyang hindi mapigilan ang kanyang mabagsik na likas na pagnanasa sa dugo. Bang! Nag-anyong pulang kidlat si Hongji at mabilis na sumabog palabas. Biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang 3 metrong maputlang sibat na yari sa buto. Sa pamamagitan ng puwersa, matinding tinaga ang ulo ng higanteng demonyo. Isang sunod-sunod na mga anino ng pag-atake. Ngunit sa makapal na balat ng higanteng demonyo ay nag-iwan lamang ng ilang mababaw na sugat. Ang buto ng sibat ay kayang tumagos sa keratin layer. Ngunit naharang ito ng napakatibay na balat. Hindi makapasok. Walang epekto. Nagliliyab ang galit sa mga mata ni Hongji. Bigla siyang yumuko na parabang gumagawa ng kakaibang pag-unat. Sa susunod na segundo, isang nakakapangilabot na tanawin ang nangyari. Iale, 4 na mga pangil na mas mahahaba at mas malalaki kaysa sa Giant Horror. Mahigit 20 metro ang haba, mga maputlang pangil na bungo. Biglang sumabog mula sa kanyang payat na likod. Ang mga tentakulo ay tumalon palabas sa hindi kapani-paniwalang baluktot na anggulo. Mahigpit nitong nyakapan ang napakalaking katawan ng higanteng halimaw. Ang mga matigas niyang bukol sa balat na ipinagmamalaki ng higanteng halimaw. Ngayon ay naging pinakamainam na puntong kapitan para sa mga tentakulo. Ito'y naglalaban ng mabangis. Ngunit mahigpit itong naipako sa lupa. Hindi makagalaw. Si Hongji ay lumulutang sa hangin. Itinaas ng pantay ang magkabilang braso. Kasunod nito, ang maputi at payat niyang mga braso. Biglang lumobo ng mahigit sa 10 beses. Ang mga nakakatakot na lilaitim na kalamnan ay direktang tumusok sa kanyang balat. Bumabalot ito sa kanyang mga braso na parang paikot-ikot na dragon. Iyon ang pinakamabagsik na kalamnan ng balbula ng puso ng demonyong may sungay. Kasabay ng marahas na pagurong ng mga lilaitim na kalamnan na ito. Isang sunod-sunod na nakakabinging pagsabog sa hangin. Boom 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 boom. Mahabang mga pangil na halos 1 metro. Tulad ng mga bala ng malalakas na machine gun, na walang humpay na bumubuhos mula sa mga mutated na braso ni Hongji. Ito ay parang isang gatling na gawa sa laman at dugo. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, mahigit 700 matutulis na pangil ang may nakakatakot na enerhiya. Isang higanteng halimaw na 10 metro ang haba ang pinagsama-samang naging isang pulang laman na gumagalaw. Umiiyak. Ang nakakatakot na sigaw ng higanteng halimaw bago ito mamatay ay umabot sa kalangitan. Ngunit, ang sigaw ay hindi pa humuhupa. Biglang tumaas ang temperatura ng hangin sa paligid. Kahit na si Zhongling na may hawak na 10 antas ng yelo, ay nakaramdam ng matinding init sa silid. Nasa gitna ng gilid ng bundok, isang napakalaking itim na anino ang sumaklaw sa kalangitan. Ito ay isang malapad na nilalang. May pakpak na umaabot ng 7 hanggang 8 metro, isang higanteng nilalang na parang paniki. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng itim at kayumangging balahibo. Ang mga madilim na pulang batik ay tila dumadaloy na lava. Ang tunay na leader na nilalang. Dumating ang adultong pakpak na tutunaw na demonyo. Ang Giant Horror Demon ay ang mga asong inaalagaan niya. Pinatay ang asong panghuli. Ang tamad na tirano na ito ay lubusang napuno ng galit. Ang kanyang napakalaking katawan ay sumugod pababa mula sa gitna ng bundok, na may daladalang nakakapigil hiningang matinding init. Diretsong umatake kay Hongji. Roar! Nasa air pa rin. Bumukas ng malaki ang bibig ng demonyong natunaw na pakpak. Isang malapot na kahel na apoy na parang likidong lava. Ang naging talo ng apoy na bumuhos pababa. Ito ang mapanirang apoy na kayang agad matunaw ang bakal. Ngunit, sa harap ng nakamamatay na init, hindi umatras si Hongji, sa halip ay sumulong. Biglang itinaas ang 4 na tentakulong kalansay, tulad ng 4 na higanteng ahas, na nakaharap sa napakalaking talo ng apoy. Natuwid na humahabol sa lumilipad na demonyo ng pakpak. May isang piraso ng kalupitan sa mga mata ng demonyo ng pakpak. Naghihintay itong makita ang mga buto na nagiging abo sa kanyang apoy. Ngunit nagkamali ito. Sa sandaling humawak ang mga galamay ng mga buto sa apoy. Talagang natunaw ang panlabas na bahagi. Ngunit sa ilalim ng mga buto, ay may sumisikat na nakakasilaw na pulang liwanag ng metal. Iyon ang daang beses na pinakain mo kay Hongji na malambot na bakal. Hindi lamang ito sinunog ang mga pang-uyam, kundi nagdala pa ito sa mga pang-uyam sa isang napakataas na temperatura na halos natutunaw. Ang 4 na pang-uyam na umaabot sa libu-libong degree, na napaka-flexible na mga pang-uyam, ay mahigpit na nakadikit sa laman ng wind-melting demon. Hiss! Kahit na ang apoy ay napakataas. Ang matinding sakit mula sa natunaw na bakal na direktang tumama sa katawan, ay nagdulot pa rin sa elite monster na ito na umiyak na parang pinapatay na baboy. Sa sandaling ito ay mahigpit na nakagapos sa hangin ng mga tentacles. Sa ibaba, ang Red Queen ay muling itinaas ang kanyang nakakatakot na karne at dugo na gatling. Sa pagkakataong ito, 5 mahahabang sungay ng demonyo ang bumuhos palabas. Ang matibay na katawan ng wingmelt demon ay ganap na nawasak. Ito ay nahulog mula sa ere na parang isang butas na sako. Ang umaagos na mainit na dugo ay tumama sa lupa, na nagdulot ng mga butas sa bato na umaagos ng magma. Natapos na ang laban. Ang hangin ay puno ng matinding amoy ng sunog at dugo. Habang tinitingnan ang gulo at 2 nakakatakot na bangkay, si Zhongling ay lumunok ng laway. May natirang takot. Si Ginoong Tei. Si At Hongji. Sobrang kakaiba. Kung hindi ko ito nakita sa aking mga mata, sino ang magtatangkang maniwala na isang nilalang na may antas ng karaniwang hayop lamang? Kaya pala nitong tumawid ng antas. Maging nakalampas pa sa antas. Pinatay nito ang yirong mo na may lakas ng pilak na antas. Sa oras na ito,
Ang bulaklak na kumokontrol sa kaluluwa ay bihasang iniunat ang mga pistilo nito. Nagsimulang masayang sumipsip ng enerhiyang kaluluwa mula sa dalawang makapangyarihang katawan. Samantala, ang Hongji na kanina ay mistulang Diyos-demonyo ng katapusan ng mundo, ay ngayon ay tinago na ang lahat ng kanyang sandata. Bumalik siya bilang ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Isang malamig at napakagandang mature na babae. Dahan-dahan siyang lumapag sa tabi mo. Kumikinang ang kanyang mga mata. Kitang-kita sa mukha niya ang purihin mo ako, purihin mo. Hindi mo na kailangang magsalita. Si Zhongling ay tuluyang naging nangungunang fangirl. Sumugod siya at bumuhos agad ang walang patid niyang papuri. Pinuri si Hongji ng labis-labis. Si Hongji na labis na natuwa sa mga papuri. Hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa likod, mahigpit siyang yakap si Zhongling. Ang kanyang buhok ay nahulog sa balikat ni Zhongling. At mahinang nagsalita. Maliit na kampana. Mula ngayon, hindi lang kita poprotektahan. At pinoprotektahan ka. Sa lihim na lugar na ito, ate ang nagbabantay sa'yo. Tingnan mo ang nakakaaliw na tanawin sa harap mo. Kahit ang pagod mula sa mga laban ay unti-unting nawawala. Hongjai, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Naibigay mo ang huling kumpirmasyon sa tamang oras. Ang pangungusap na ito, mas epektibo kaysa sa 10,000 salita ni Zhongling. Masayang-masaya si Hongji at bigla niyang hinalikan si Zhongling sa pisngi, na nagpalit ng mukha ng batang babae sa isang hinog na kamatis. Nagmumukha siyang may pagdududa habang tinitingnan ang 2 piraso ng nabubulok na karne sa sahig. At nagmamalaki siyang nagpaot. Marami pa akong malalakas na galaw na hindi ko pa nagagamit. Sino ba ang nakakaalam na ang 2 ito ay ganito kawalang silbi? Sabi niya. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang baywang. Tinanong ang tungkol sa sugat na tila hindi pa siya kontento. Naiintindihan mo na. Mukhang kailangan kong manghuli ng mas maraming kakaibang bagay para sa kanya bilang merienda. Pinasubok mo ang mga piraso ng kutsilyo ni Zhongling na magmasid sa paligid. Kapag nakumpirma ang kaligtasan, ipinakita mo kay Hongji na simulan ang kanyang buffet. Lamunin ang buong grupo ng mga demonyo. Kailangan lang ni Hongji ng wala pang 1 oras. Ngunit ang pagsipsip sa 2 pambihirang elite na halimaw ay tumagal ng 5 oras. Nang muling buksan ni Hongji ang kanyang mga mata, ang kanyang presensya ay muling naging mas malakas ng ilang beses.